Hindi mahilig ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine na manatiling walang ginagawa o makontento lang sa mga kagamitang meron sila. Palagi silang gumagawa ng susunod na malaking inobasyon, laging naghahanap ng paraan para mapabuti ang kanilang kakayahan sa opensa at depensa upang magkaroon ng kalamangan laban sa kanilang mga kaaway. Dahil dito, hindi lang tumagal ang Ukraine sa digmaan, kundi nalampasan pa nila ang inaasahan at naibaligtad ang tsansa laban sa kanila. At ngayon, handa nang ilabas ng mga puwersa ng Kiev ang kanilang pinakabagong imbensyon. Isang bagay na napakalakas, napakahirap patayin na kahit ang militar ng US ay nagulat nang malaman ito. Kilalanin ang SCIF, bagong armored personnel carrier na dinevelop sa loob ng bansa na tutulong sa mga sundalo ng Ukraine na manatiling ligtas habang tumatawid sa frontline. Katulad ng ibang APC o battle taxi, pangunahing tungkulin ng SCIF ang maghatid ng tropa at kagamitan sa at mula sa mga lugar ng labanan. Kahit magkamukha ang infantry fighting vehicles at APCs, para sa karamihan, mas nakatuon ang APC sa mobility kaysa sa direktang kakayahan sa labanan. Pwede rin gamitin sa pagdadala ng bala, pagkain, medical na gamit at iba pang supply mula point A sa point B, pati paglikas ng sugatang sundalo mula sa delikadong lugar. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ang Ukraine sa 113 APC mula Amerika para sa ganitong tungkulin at hindi ito masamang opsyon. Ginawa ng FMC Corporation, ang M113 ay ginamit ng United States Army Europe noong unang bahagi ng dekada 60 bilang kapalit ng M50. Unang ginamit ito sa labanan noong Abril 1962 sa panahon ng digmaang Vietnam at naging pinakamalawak na ginamit na armored vehicle ng hukbong sandatahan ng US sa nasabing digmaan. Dahil sa matibay na chassis, nakalusot ang mga sundalo sa makapal na halaman at gubat para lusubin ang posisyon ng kalaban. Habang lumipas ang mga dekada, unti-unting napalitan ang 113 ng mas moderno, mas episyente at mas maraming gamit na pamilya ng Bradley na mga armored fighting vehicle, kung saan ang mga modelo tulad ng Bradley M2 at M3 ang pumalit sa mga pangunahing tungkulin sa harapan. Gayunpaman, nanatiling mahalaga ang M113 para sa mga tungkulin at responsibilidad sa suporta, kung saan ginagamit pa rin ng militar ng US ang mga sasakyang ito hanggang ngayon bilang mga motor carrier, sasakyan ng mga inhinyero, command vehicle at armored na ambulansya. Sa katunayan, ang mga Heavy Brigade Combat Team ng hukbong katihan ng Estados Unidos ay kasalukuyang gumagamit ng humigit kumulang 6,113. Nagbungga ang disenyo ng M113 na maraming uri at adaptasyon na ginagamit pa rin ng Estados Unidos at iba pang militar sa mundo. Tinatayang nasa 80,000 sasakyan ang bumubuo sa napakalaking pamilya ng M113 na ginagamit sa mahigit 50 bansa isa ang Ukraine sa mga bansang yon. Pagkamat mahirap tukuyin ang eksaktong bilang, tinatayang nakatanggap na ang Kiev ng hindi bababa sa 1,700 M113 sa buong panahon ng labanan hanggang ngayon. Kasama dito ang hindi bababa sa 9 na RANG unit direktang mula sa Estados Unidos at daang iba pa mula sa mga kaalyado gaya ng Netherlands, Portugal, Australia, Germany, Spain, Denmark, Lithuania at Belgium. Ginagawa nitong isa ang M113 sa mga pinakamalawak na ginagamit na Western na armored vehicle sa digmaan ng Russia at Ukraine at napatunayan itong kapakipakinabang at mahalagang dagdag sa fleet ng Ukraine. Madaling makita kung bakit dahil ang APC na ito ay may matatalinong disenyo at mahahalagang katangian na akma para sa ganitong digmaan, kahit ginawa ito mahigit 60 taon na ang nakalipas. Para sa panimula, ito ay napaka-mobile. Ang ilang mga variant ay kayang umabot ng pinakamataas na bilis na humigit kumulang 42 milya bawat oras, 67 kilometro bawat oras at ang disenyo ng APC ay walang gaanong problema sa magaspang o hindi pantay na lupa. Ang sistema ng track nito ay kayang harapin ang putik, magaspang na lupain o malambot na lupa ng mas mahusay kaysa sa anumang may gulong na alternatibo. Kaya madali itong madadala sa labas ng kalsada, sa mga bukirin o kahit sa mga masukal na lugar nang hindi natitigilan habang papunta sa destinasyon nito. Kaya nitong tumawid sa tubig gamit ang watertight na katawan at mga track para maprotektahan ang mahahalagang bahagi habang tumatawid sa mga ilog at sapa. Ibig sabihin, kung kailangan ng mga puwersa ng Ukrainian na makatawid mula sa isang panig ng daluyan ng tubig papunta sa kabila, hindi na nila kailangang sundan ng pampang para lang maghanap ng tulay. Pwede silang dumiretso sa pagtawid at makatipid ng ilang oras sa proseso. Ilan pang bentahe ng M113 ay ang pagiging maasahan at madaling imantini. May mga mekanikong Ukrainian pa nga na nagpahayag ng positibong komento tungkol sa katotohanang ang M113 ay gumagamit ng powertrain na kahalintulad ng mga makikita sa mga sasakyang pangsaka ng John Deere halimbawa. Dahil tanyag at malawak gamitin ang APC na ito, madaling maghanap ng pyesa at magpaayos para mapanatili ang pagpapatakbo ng mga sasakyan.
Dahil marami nang nagawang APC at may ipamahagi sa iba't ibang bansa, maraming bansa ang nagpadala ng dose-dose ng o daan-daang unit sa Kiev, kaya nagkaroon ang hukbong sandatahan ng Ukraine ng sapat na APC na magagamit nila. Pero sa kabila ng lahat ng mga benepisyo nito, may isang kapansin-pansing kahinaan ang 113. Hindi ito sapat na matibay para tiisin ang matitinding labanan sa mga larangan ng digmaan sa Ukraine ngayon. Sa 2026, ang pamunahing banta sa sasakyan ng Ukraine ay FPV drone at artilleriang pambobomba, hindi na maliliit na armas o granada na kayang harapin ng M113. Nang inilunsad, ipinagdiwang ang M113 bilang pinakaunang mass-produced na armored vehicle sa mundo na may aluminum na hull. Isa itong makabagong disenyo noon dahil naging mas magaan ang APC na ito kumpara sa mga nauna na nakatulong naman sa pagiging mas mabilis at madaling igalaw. Sa kasamaang palad, kapalit nito ay nabawasan ang tibay ng sasakyan. Ngayon, dahil kayang magpalipad ng Russia ng kamikaze UAVs para hanapin at sirain ang mga APC na mahina ang arma, palaging nanganganib ang mga M113 at mga sundalong Ukrainian na umaasa sa mga ito para makalipat-lipat. Bagamat marami pa ring 113 ang Ukraine, daan-daan na ang nawala dahil sa mga drone at artillerya sa mga nagdaang taon. Ayon sa Oryx Open Source Intelligence Group, mula nang magsimula ang digmaan, mahigit 500 M113 ng Ukraine ang nakumpirma ng nawala batay sa visual na ebidensya. Posibleng mas mataas ang totoong bilang dahil ang Oryx at OSINT groups ay binibilang lang ang nawalang sasakyan na may malinaw na visual na ebidensya. Sinubukan mag-adjust ang mga puwersa ng Ukraine. May mga larawan at video halimbawa na nagpapakita ng mga M113 na nilagyan ng mga pansamantalang karagdagang panangga laban sa drone. Ang iba ay natatakpan ng spike na parang hedgehog na nakausli sa lahating direksyon. Kapag may kalabang drone na lumapit, imbes na tumama diretsyo sa katawan ng APC, sumasalpok ito sa isa o ilang spike kaya sumasabog agad o nasisira bago makapinsala pa. Nagbibigay rin ng sapat na protection ang mga spike laban sa mga bomber drone. Anumang ibinagsak na pampasabog ay tumatama sa patong ng mga spike imbes na sa mismong katawan ng sasakyan kaya sumasabog ito ng mas malayo at nagdudulot ng mas kaunting pinsala. Pero may kapalit ang mga dagdag na patong ng proteksyon na ito. Matagal ihanda at ikabit ang mga ito sa mga APC at maaari rin itong pahirapan ang mga sundalo na pumasok at lumabas halimbawa. Nagdadagdag din ito ng bigat sa sasakyan na nagpapabagal at nagpapahirap sa pagmaniobra, kaya mas nagiging madaling target ng kalaban at maaring mawala ng bisa ang proteksyon. Sa isang perpektong mundo, hindi na sana kailangang mag-aksaya ng oras ang mga sundalong Ukrainian sa pagmamodify ng kanilang mga sasakyan sa ganitong paraan. Isa itong matrabaho at matagal na gawain na kumakain ng kanilang oras at atensyon mula sa iba pang mas mahahalagang bagay. Mas mainam kung ma-deploy ng mga puwersa ng Kiev ang isang APC na may mas matibay na armas sa disenyo at kayang tiisin ang mas malakas na pinsala nang hindi nawawala ang mobility at flexibility ng 113. Bagamat mukhang malaki ang hinihingi, hindi naman dahil iyon din ang binibigay ng SCIF. Hango ito sa disenyo ng M113 at pinatatag pa ang matibay na pundasyon ng matagumpay at matagal ng gamit na APC na ito. Pinanatili ang bilis, kahusayan at kadalian nito, kasabay ng pag-upgrade ng depensa para mas angkop sa mga labanan ng ika-21 siglo. Sa maraming paraan, ito ang susunod na ebolusyon ng M113 at isang makapanyarihang palatandaan ng mabilis na pag-unlad at lalong nagiging makabago na lokal na industriya ng depensa ng Ukraine. Bago natin masusing tingnan ang mga technical na detalye at natatanging kakayahan ng SCIF, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mas marami pa, siguraduhing nakasubscribe ka sa The Military Show. Binubusisi namin ito ng ganito bawat linggo. Ang SCIF ay ginawa ng kumpanyang nakabase sa Kiev na UKR Armotech at malinaw kung bakit nila binibigyang pansin ang klasikong disenyo ng M113 kapag binubuo nila ang kapanapanabik na bagong APC na ito. Kung titingnan natin ang mga technical na detalye, halimbawa, ang SCIF ay iniulat na may bigat na hanggang 15 tonelada na halos kapareho ng M100 at 13 na may bigat na 14 na tonelada. Ang Ukrainian na APC ay may malakas na makinang diesel na may 360 horsepower rin na dapat ay magpapahintulot dito na maabot ang pinakamataas na bilis na katulad ng naabot ng American na APC. Ang bagong disenyo ay tinugma sa liksi sa pagmaniobra, kakayahang umangkop at panloob na kapasidad ng M100 at 13 kaya magiging pamilyar ito sa mga tropang Ukrainian. Pero mas ligtas sila sa loob ng SCIF dahil ang malaking pagkakaiba ng dalawa ay makikita sa kanilang armor. Sa praktika, ang SCIF ay sinasabing may 2 beses na mas mataas na proteksyon kumpara sa M113.
Sa harap halimbawa, ipinagmamalaki nito ang NATO Stanag 4,500, 69 level 4 na mga pananggalang na nagbibigay dito ng kakayahang tiisin ang putok ng 14.5 mm na machine gun o pagsabog ng 155 mm na artillery projectile na malapit sa sasakyan. Sa mga gilid at likuran, ang skiff ay may antas tatlong baluting proteksyon na sapat na matibay para tiisin ang putok ng pito tuldok, 62 mm na machine gun o pagsabog ng artillery projectiles sa katamtamang distansya. Matibay ang armor ng APC sa ilalim ng katawan kaya kayang tiisin ang pagsabog ng mina. Para maging mas eksakto, kaya raw nitong tiisin ang pagsabog ng humigit kumulang 13 libra ng pampasabog alinman direkta sa ilalim ng katawan o sa ilalim ng mga track. Mas mataas ang tsansa ng skiff na makatawid sa pinakadelikadong bahagi ng harapan at mapanatiling ligtas ang mga tropa. Tungkol naman sa mga tropa, ang Ukrainian APC na ito ay may sapat na kapasidad sa loob para sa hanggang 8 tao sabay-sabay. Ilalagay ang mga pasahero sa likod ng sasakyan na may rampang natutupi palabas para madali ang sakay at baba. Sa harapan, sa likod ng makina, 3 miyembro ng crew ang mapapatakbo ng bawat sasakyan, kabilang ang driver, komandante at combat operator o taga-barrel. Hindi pa inilalabas ng gumawa ang maraming detalye tungkol sa kakayahan ng skiff laban sa UAV, pero mas matibay ang armor nito kaysa 113 sa pagharap sa pagsabog ng drone o pagbagsak ng debris. Pinaniniwalaang may kasamang uri ng kakayahan sa elektronikong pakikidigma din ito na maaring magbigay daan dito para i-jam ang komunikasyon ng mga paparating na drone at posibleng mailigaw ang mga ito sa kanilang ruta at inaasahan ng mga eksperto sa The Warzone na magkakaroon ng cope cage na idadagdag sa skiff sa hinaharap. Isang espesyal na dagdag na balute ito para pigilan ang mga drone na direktang bumangga sa sasis ng sasakyan gaya ng cage at hedgehog spikes sa mga tangke at sasakyan ng Ukraine. May gawa sa Ukrainyang mga sistema ng komunikasyon, nabigasyon, pagkontrol ng putok at kamalayang pangsitwasyon ang skiff at may smoke grenade launches sa harap ng hull. Makakatulong din ito sa APC na makaiwas sa drone ng kalaban o makatakas sa kill zone sa pamamagitan ng pagbalot sa lugar na makapal na usok. Hindi lang para sa depensa o pag-iwas sa kalaban ang skiff. Maaari itong lagyan ng mga estasyon ng armas na pinapatakbo ng malayuan na may mga configuration tulad ng 12 tuldok 7 mm o 14 tuldok 5 mm na machine gun na ipinares sa 7 tuldok 62 mm na secondary weapon. Dahil dito, kayang baralin ng skiff crew ang kalaban, mga sasakyan o subukang pabagsakin ang paparating na drone. Dahil dito, maaaring maging mas versatile pa ang APC kumpara sa M113. Kung gagana ito gaya ng ipinangako, kaya nitong gawin ang lahat mula sa pagdadala ng mga tropa papunta at pabalik sa mga frontline na lokasyon, paglikas ng mga sugatang sundalo o kahit sumali sa mga mekanisadong pag-atake. Maaari rin itong maging epektibo sa pagdadala ng mga strike drone sa mga unahang lokasyon kung saan maaari silang magpalipad at magpaulan ng apoy sa mga posisyon ng Ruso. Sa madaling salita, taglay nito ang lahat ng kailangan para maging mahalagang dagdag sa arsenal ng Ukraine. Nasubukan na ng UKR Armotech ang prototype nila sa factory trials at dahan-dahang binubuo ito para sa full-scale military rollout habang pinapakinis ang disenyo ng sasakyan. Halimbawa, may aluminium shell ang prototype gaya ng M113 pero iniisip ng kumpanya na palitan ito ng steel armored chassis. Mas mainam ang protection nito laban sa putok ng kalaban pero maaring maapektuhan ang estruktura at mobilidad ng sasakyan. Kasalukuyang kailangang mag-angkat ng UKR Armotech ng halos 60% ng bahagi ng sasakyan tulad ng makina, transmission, suspension at track mula sa iba't ibang bansa. Umasa itong maabot ang puntong kayang gawing lokal, gawin at patakbuhin ang sariling SCIF supply chain. Malaking tagumpay yon dahil ibig sabihin hindi na gaanong aasa ang Ukraine sa mga kaalyadong bansa na magpadala ng mga APC kung kailan nila gusto at kung gaano karami ang gusto nila. Sa halip, magkakaroon ng kontrol ang Kiev. Basta't may sapat itong budget, magagawa nitong gumawa ng kahit gaano karaming sasakyan na kailangan ng kanilang hukbo, habang gumagawa rin ng lahat ng kaukulang piyesa at sistema para ayusin at panatilihin ang anumang APC na masira sa labanan. Kahit di natin alam ang eksaktong presyo ng skiff, malamang mas mura ito kaysa sa $2.5 milyong na ginagastos ng US sa kanilang next generation APC, ang Armored Multi-Purpose Vehicle. Walang kasing laking budget militar ang Ukraine gaya ng US, kaya kailangan nitong maging maingat sa paggamit ng pondo pero maaari itong mamuhunan muna sa maliit na fleet ng skiffs bilang panimula at unti-unting palakihin ito mula roon. Tulad ng ibang kumpanyang pangdepensa ng Ukraine, direktang nakikipag-ugnayan ang UKR Armotech sa mga tropang Ukrainian para sa kanilang mga desisyon sa disenyo.
Kinumpirma ito ng CEO na si Kennedy Carey sa Defense Express. Umasa kami sa pakikipag-ugnayan sa militar, pag-unawa sa kanilang pangangailangan at karanasan sa paggamit ng mga sasakyang may gulong sa labanan. Ipinakita ng aktibong labanan sa Ukraine ang panangailangan para sa malaking bilang ng mga armored na sasakyan upang matiyak at mapanatili ang mobilidad ng mga unit at pormasyon ng sandatahang lakas at mga puwersang pangdepensa. Dagdag pa ng CEO, sabik ang mga puwersang pangdepensa ng Ukraine na magkaroon ng karagdagang mga sasakyang may track upang matulungan silang magsagawa ng mga operasyon at mapanatili ang mobilidad sa mga lugar na may mahirap na lupain. Pagdating sa pagpapanatili ng mobilidad sa mahirap na lupa, putik, at kapag lumalambot ang lupa sa pagkatunaw, may malaking kalamangan ang mga tracked na armored na sasakyan kumpara sa mga may gulong. Mas matibay din ang track laban sa mga banta tulad ng mga mina, mga tipak mula sa artillerya at putok ng maliliit na armors. Napakahalaga na makita ang mga kumpanyang tulad nito na aktwal na nakikipagtulungan ng malapitan sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Isinasaalang-alang ang mga komento at alalahanin ng mga sundalo at sa esensya ay nagdidisenyo ng mga sasakyan at sistema para matugunan ang kanilang eksaktong pangangailangan. Dahil dito, nagiging posible ang mabilis na pag-deploy ng mga inobasyon tulad ng SCIF at agad na nagbibigay ng tunay na halaga sa larangan ng labanan. At sa isang dinamikong digmaan tulad nito, napakahalaga talaga ng oras. Hindi kayang maghintay ng mga sundalo ng Kiev sa mahahabang prototype at pagsubok. Kailangan nila agad ng bagong sandata, sasakyan at kagamitan. At ang mga kumpanya tulad ng UKR Armotech ay tumutugon sa panawagang iyon. Kahit na marami ang hype sa SCIF, dapat pa rin tayong magkaroon ng realistiko na pananaw sa papel nito sa kasalukuyang digmaan. Walang paraan na biglang iiwan ng Ukraine ang daan-daang M100 at 13 na mayroon pa sila at lilipat agad sa isang puwersang puro SCIF halimbawa. Napaka-aksaya nun. At sa kabila ng ilang issue sa arma nito, hindi pa rin basta-basta ang M100 at 13. Isa pa rin itong mahalaga at kapakipakinabang na APC na may malaking halaga pa rin sa digmaang ito. Dahil dito, malamang na patuloy pa rin gagamitin ng mga tropa ng Kiev ang M113 para sa iba't ibang gawin, tulad ng pagdadala ng tropa, medical na paglikas at iba pa, habang unti-unting ipinapakilala ang mga SCIF habang lumilipas ang panahon at ginagamit ang bawat APC ayon sa kani-kanilang katangian at kalamangan. Ang dagdag na arma ng SCIF halimbawa ay dapat magbigay dito ng mas mataas na kakayahan at pagiging kapakipakinabang kapag kailangan ng Ukraine na magpadala ng tropa o magpalipad ng mga drone mula sa pinakamapanganib na mga lugar sa unahan. At kahit na maaaring abutin ng ilang taon ang ganap na paglipat, malinaw na ngayon ang direksyon ng Ukraine. Kung makakalikom ito ng pondo at mga resources, maaari nitong gawing mahalagang bahagi ng hinaharap na ground forces ng Ukraine ang APC na ito habang posibleng kumita rin ng malaking pera sa pamamagitan ng pag-aalok nito para i-export sa ibang mga bansa. Sa alinmang paraan, ang SCIF ay isang mahusay na karagdagan sa arsenal. Isa rin itong matingkad na halimbawa ng lalo pang nagiging makabagong industriya ng depensa ng Ukraine na patuloy na lumilikha ng mga sandata, munisyon at sasakyang may kakayahang baguhin ang anyo ng digmaang ito at maghasik ng takot at pag-aalinlangan sa puso ng mga komander ng Russia. Sa loob ng maraming taon, ang mga drone ng Russia ay naghasik ng lagim sa Ukraine, nagdudulot ng takot at pagkataranta sa buong bansa at nag-iwan ng kamatayan at pagkawasak sa kanilang daraanan. Unti-unti na nagbabagong sitwasyon dahil may isang bagay na pumupuksa sa mga drone na yon, kayang lipulin ang 95% ng mga grupo ng Kremlin agad. Ang mamamatay taong manghuhuli na ito ay hindi naghihintay na makalapit o magpalutang-lutang ang mga drone sa mga target sa Ukraine bago sila lipulin. Sinisira nito ang mga iyon mula daan-daang kilometro ang layo bago pa sila makapagbanta sa inosenteng buhay. Ang tinutukoy natin ay Ukrainian Interceptor Drone, na isa na ngayong mahalagang bahagi ng air defense network ng bansa. Dahil lumalabas na marahil ang pinakamabisang paraan para labanan ng mga drone ay, simple lang, gamit din ang mas maraming drone. Ito rin ang pinakamatipid na paraan. Ang mga Shahed drone ng Russia ay nakakahalaga lang ng 20 hanggang $50,000 bawat isa. Kaya ayaw ng Ukraine mag-aksaya ng $1,000,000 na interceptor missile para pabagsakin ang mga ito. Mas mura at simple ang kailangan para labanan ito sa himpapawid. Kaya bagay ang interceptor drone. Marami sa mga drone na ito ay nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar. Pero dahil sa talinong disenyo, madali at epektibo nilang napapabagsak ang mas malalaking at mahal na drone. Ang Sting halimbawa, nagawa ng kumpanyang tinatawag na Wild Hornets, ay tinatayang nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 2,000 at $500 bawat isa. Napakamura nito. Kaya maring isipin ng iba na hindi ito magiging ganoon ka-epektibo sa totoong labanan. Pero ang disenyo ng Sting ay ginagawa itong isang matinding bangungot para sa mga drone ng Russia. Ito ay hugis bala na may 4 na high thrust na motor na nakakabit sa base
na tumutulong dito na maabot ang pinakamataas na bilis na mga 170 milya bawat oras o 280 kilometro bawat oras. At cruising speed na humigit kumulang 100 milya bawat oras o 160 kilometro bawat oras. Kayang umabot sa taas ng mga 7 kilometro o 23,000 talampakan na mas mataas kaysa sa 4.5 kilometro 13,000 hanggang 16,000 talampakan na altitude ng Shahids ng Rusya. Ang Sting ay may dalang 500 gramo, isang tuldok, 1 libra na warhead, pati na rin mga daylight at thermal camera na nagbibigay daan dito na gumana anumang oras ng araw o gabi. At kahit na meron lamang itong 15 minuto ng endurance at 37 kilometro, 22 milya na saklaw, nagawa ng Ukraine na gamitin ng Sting para sirain ang mga target sa layong 500 kilometro o 310 milya. Ito ay dahil sa Hornet Vision Control ng Wild Hornet, isang digital video at telemetry system na nagbibigay daan sa Sting ng mataas na kalidad na video at mababang latency na control kahit malayo. Sa ganitong paraan, nagiging mas makapangyarihan at mahalagang long-range air defense asset ang isang karaniwang simpleng, short-range FPV-style interceptor. Matagumpay na nasubukan ng teknolohiyang ito noong Abril 2026 nang lumabas ang ulat tungkol sa Ukrainian pilot na tinaguriang Hawk na nagpatumba ng 2 Russian Shahid sa 500 kilometro. Unang beses sa kasaysayan na nagtagumpay ang drone interceptor na tamaan at alisin ang target mula sa malayong distansya ng operator. Ginamit ni Hawk ang kanyang kakayahan at karanasan para gabayan ang Sting sa mga komplikadong kondisyon at sirain ang mga target. Kahit sinubukan ng Russia siyang kontrahin, wala silang nagawa dahil daan-daang milya siya mula sa lugar at nasa ligtas na lokasyon. Isa si Hawk sa mga miyembro ng drone unit na Bulava na nangguna sa digmaan ng mga drone at naglabas ng pahayag online para ibahagi ang mga detalye ng pag-atake. Sinabi ng unit na ito ay simula ng bago, hindi lang isang beses na insidente. Malawak ang pagpapalipad ng deadly interceptor drones na tumutumba sa mga target nito ng eksaktong-eksakto sa napakalalayong distansya at walang pakundangan. Maaring magdulot ito ng malaking pagbabago. Ang mga kuponan ng drone ng Ukraina at ang mabilis na umuunlad na industriya ng drone ng bansa ay nakapagbago na ng takbo ng digmaan pabor sa kanila, kung saan ang mga tagapagtanggol ng Kyiv ay may mas iba-iba at mas nakamamatay na arsenal ng mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid o UAVs. Marami sa mga drone na iyon ay limitadong saklaw. Kaya nilang dumipad sa maikling distansya lang. Kaya kailangang malapit ang mga piloto at operator na naglalagay sa kanila sa panganib na matuklasan at maging target ng mga Ruso. Ang drone crew ay pwedeng magbantay at magprotekta ng malalawak na lugar kahit daan-daang milyang layo. Sa halip na karaniwang radius na 20 hanggang 30 kilometro, magagawa nilang punuin ang kalanghitan ng mga grupo ng interceptor. Handa at naghihintay na harapin ang anumang banta ng mga Ruso na magtatangkang pumasok sa kanilang saklaw ng pagmamasid. Pinakamaganda, ang taktikang ito ay mangangailangan lang ng kaunting tauhan sa lupa at mapapaliit sa pinakamababang antas ang panganib ng pagkasawi at pagkasugat. Isa itong makabagong estratehiya at ginagamit na ito ng Ukraine ng mahusay na muling kinumpirma mismo ni Hawk. Isang kahangahangang video sa opisyal na YouTube ng Puwersang Pandepensa ng Ukraine ang nagpakita sa operator na sumasagot sa tanong ng tagapanayam habang nagpapalipad ng UAV mula sa malayo. Sa panayam, sinabi ni Hawk na operational na ang kanilang unit mula Taginet 2025 at gumagamit ng interceptor drones mula Nobyembre ng taon na iyon. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagawa ng unit na iyon na pabagsakin ng humigit kumulang 200 target, kabilang ang 184 shahids. Paminsan, may mga araw na walang nasisirang drone. Minsan, sunod-sunod na winawasak ng unit ang mga drone. Ayon kay Hawk, umabot sa 20 drone ang nawasak nila sa isang araw. At 17 dito ay napatumba sa loob ng 1.5 oras. Ipinaliwanag niya kung gaano kalaking tagumpay yon. Sobrang hirap nang makamit ang ganung bilang ngayon. Dapat eksaktong tamaan ng warhead para masira sa ere at makina lang ang babagsak sa lupa na kadalasan ay hindi sumasabog. Ayon kay Hawk, 70% ng matagumpay na engkwentro ng unit ay ginagamitan ng pagpapasabog ng drone warhead sa ere upang mabawasan ang debris sa mataong lugar. Pwede nilang ibangga ang mga Sting at iba pang interceptor sa mga Shahid at iba pang drone ng Russia. Pero delikado dahil posibleng bumagsak ang debris at warhead sa mga bahay, sasakyan at istruktura sa ibaba. Dahil dito,
Kailangang maingat ang mga Ukrainian pilot sa pagpili ng tamang oras ng pag-atake. Maaring hindi sumabog ang isang Shahid. Pwede itong bumagsak at tamaan ng isang tao o bahay. Kaya sinusubukan din naming hayaang makalampas muna ito sa mga mataong lugar. Sa kabutihang palad, tinutulungan ng mga operator ng mabilis na disenyo ng mga interceptor na nagbibigay daan sa kanila na makapagpalipad sa loob lamang ng 30 segundo. Kapag nasa iri na, sa tulong ng daylight at thermal cameras ng drone, madaling makapagsimula ang mga piloto sa paghahanap ng mga target, pagsubaybay sa mga Shahid, at pagtanggap ng tuloy-tuloy na real-time na datos mula sa kanilang UAVs para gabayan ang kanilang susunod na galaw at desisyon. Halos wala na magagawa ang mga Shahid laban sa mga interceptor. Karaniwan, silang lumilipad sa taas na 45 kilometro mula sa lupa. Pero ang mga Ukrainian interceptor ay lumilipad sa mas matataas pang altitude, kaya malinaw at walang sagabal ang tanaw nila sa kanilang mga target habang mabilis silang lumilipad sa impapawid. Mabilis at maliksi ang mga interceptor, kaya kaya nilang habulin kahit pinakamabilis na Russian drone. Kinumpirma ng crew ng Bulava na nagawa na nilang ma-intercept ang kahit isang jet-powered na Shahid variant na karaniwang kayang umabot ng bilis na hanggang 600 kilometro kada oras o 370 milya kada oras. Dahil dito, pakiramdam ng mga operator tulad ni Hulk ay parang superhero habang ginagamit ang kanilang kakayahan para alisin ang banta ng Russia at protektahan ang kanilang mga tao at infrastruktura. Pakiramdam ko ba ay parang superhero ako? Oo. Alam kong nakasalalay sa amin ng mga kapatid ko ang buhay ng maraming sibilyan. Kaya ito ang nagmomotibasyon sa akin at dahilan kung bakit ko mahal ang trabaho ko. Pinuri ng crew ang Sting dahil sa mataas na pagiging maasahan at epektibo kahit sa mahirap na kondisyon. Napatunayan nilang sarili nila ng mahusay. Wala kaming reklamo. Pinalipad namin sila sa minus 30 degrees at sa bawat 10 misyon 5% ang tagumpay. Sa pinakamarami, isa lang sa 10 drone ang nawawala. Pero ang Sting ay isa lang sa maraming uri ng interceptor drone sa arsenal ng Ukraine. Bago tayo magpatuloy, nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribe, na yon ang tamang oras. Habang umaasa ang Russia sa iilang drone, ang mabilis na lumalagong industriya ng depensa ng Ukraine ay binubuo ng libong kumpanya. At daan-daan sa mga ito ang aktibong gumagawa ng mga bagong teknolohiya ng drone. Kasama rito ang iba't ibang uri ng interceptor, gaya ng P-1 Sun halimbawa. Isa sa mga pinakausap-usapang drone sa Kyiv, ang P-1 Sun ng Skyfall ay kahawig ng disenyo ng Sting na may kakaibang hugis bala at may kakayahang maglayag sa bilis na mga 300 kilometro kada oras o 100 at 85 milya kada oras. Ngunit kaya nitong gumilis pa kung kinakailangan hanggang sa 450 kilometro kada oras o 280 milya kada oras na sapat ang bilis para makahabol sa karamihan ng mga UAV ng kalaban. Sa halagang $1,000 bawat isa, napakamura gawin ng P-1 Sun. Ayon sa Skyfall, kaya nilang gumawa ng 50,000 kada buwan at isang modelo pa lang yon mula sa isang kumpanya. Marami pang iba. Ang Strela mula WE Drones ay isang rocket-type air defense interceptor. Lumilipad ito sa bilis na humigit kumulang 350 kilometro kada oras o 220 milya kada oras. At may saklaw na hanggang 28 kilometro o mahigit 17 milya. Kaya nitong magdala ng 500 gramo, 1.1 pound, na payload para madaling pabagsakin halos anumang drone ng kalaban. Maraming drone ang umaasa sa GPS para mag-navigate at tumutok sa kanilang target. Kaya nagiging madali silang biktima ng electronic warfare. EW, ang bagong bersyon ng Strela ay hindi gumagamit ng GPS at may mas advanced na jamming-resistant communication system. Katulad ng Sting at P-1, mura lang gawin ng Strela na may average na presyo kada unit na nasa $2,300 at madali ring gawin sa malaking bilang. Ang WE Drones ay gumagawa ng halos 100 kada araw. Meron ding 0 of 8 mula sa kumpanyang tinatawag na Fourth Law. Kakaiba sa ibang interceptor, ang drone na ito ay tumitakay off ng patayo at nagiging pahalang ang lipad sa ire, gaya ng quad-rotor aircraft sa cruise mode. Meron itong 20 km na operational range at pinakamataas na bilis na 300 at 26 kilometro kada oras o 202 milya kada oras. Gamit ang AI technology, otomatikong natutukoy at nalalak nito ang Shahids nang hindi na kailangan ng manual na kontrol ng piloto.
Dahil sa thermal cameras at maliit numulit malakas na warhead, mabilis nitong napapabagsak ang Shahid mula sa himpapawid. Ganon din ang tungkulin ng Octopus. Bunga ng pinagsamang pagsisikap ng Eucharist Spec Systems at Project Octopus, ang interceptor drone na ito ay may kahangahangang 30 km o 18.5 milyang combat radius, 15 minutong endurance, at pinakamataas na bilis na 300 kilometro kada oras. May dala rin itong mas malaking payload kaysa sa karamihan na umaabot sa 1.2 kilo o 2.6 na libra. Dahil sa AI image recognition at automatic terminal guidance, ang drone na ito, tulad ng Zero Vuelo, ay semi-autonomous. Pwedeng tulungan ng piloto sa unang lipad at paghahanap ng target, pero kapag nakita ng Shahid o ibang drone, AI na ang bahala magkontrol at tapusin ang gawain ng walang sablay. Lalong lumalakas at nagiging mas iba-iba ang interceptor army ng Ukraine habang tumatagal. Noong Marso 2026 halimbawa, inihayag ng Ministry of Defense ng bansa ang paglulunsad ng mga bagong Jedi Shahid Hunter drone. May magaan, kompakto ngunit matibay na frame, 4 na high-power na dekuryenteng motor, at high-capacity na baterya para mas matagal lumipad kaysa ibang modelo. May bigat lamang na 4 na kilo o 9 na libra. Ang Jedi ay may kasamang 500 na payload at kakayahang umabot sa taas na humigit kumulang 20,000 talampakan o 6 km mula sa lupa. Maari silang umatake ng mga targets sa loob ng 40 kilometro o 25 milya mula sa kanilang take-off zones at lumipad sa bilis na hanggang 350 kilometro bawat oras o 220 milya bawat oras. Umaasa rin ang Jedi sa wastong balanse ng input mula sa tao at teknolohiya para hanapin at sirain ang mga target nito. Ang human control team ang nakokontrol ng flight path at target ng drone, habang ang mga kalapit na radar system ay nagbibigay ng real-time na datos para matukoy agad ang mga kalabang drone at matutukan ang mga ito kapag nasa saklaw na. Katulad ng ibang interceptor, ang Jedi ay may camera para sa daylight at thermal imaging para magamit araw o gabi. May sapat itong lakas para pabagsakin hindi lang ang Shahids, kundi pati na rin ang Geron, Gabera strike drones, at Zala, Supercam surveillance platforms. Dahil mas malaking pondo ang ilalaan sa industriya ng depensa ng Ukraine sa mga susunod na linggo at buwan, gaya ng 70 bilyong euro, $105 bilyong na pautang na ipapadala ng European Union sa Kiev. Mas magiging matalino, malakas, mabilis, at nakamamatay ang mga interceptor ng bansa habang nagpapatuloy ang digmaan. Ibinuhos na ng Rusya ang lahat sa pakikidigmang gamit ang drone sa puntong ito. Mga drone na lang ang sandata ng Kremlin para siguradong makapinsala sa Ukraine. Hindi sapat ang mga tangke nito dahil libo-libo ang napasabog ng mina, rocket at kamikaze UAV. Napatunayang walang silbi ang mga armored vehicle nito sa paglusot sa pinatibay na posisyon ng Ukraine sa frontline. At ang mga suicidal assault squad nito na karaniwan na ngayong binubuo ng 15 hanggang 20 na mga bagitong walang alam, walang pagsasanay, walang backup, at walang ideya kung ano ang dapat nilang gawin. Patuloy na walang halos epekto sa pagkuha ng teritoryo o pagtulak sa war machine ng Kremlin patungo sa kanilang mga layunin. Ang mga drone ang huling sugal ni Pangulong Vladimir Putin at ng kanyang mga komander. Mas maraming kaswalti sa Ukraine ang dulot nila kaysa ibang armas at pinayagan ng Russia na siray ng infrastruktura ng Ukraine gaya ng substation at logistics hub. Iyan ang dahilan kung bakit pinalakas ng Kremlin ang produksyon ng kanilang mga UAV, naglaan ng pondo sa mga planta ng produksyon at patuloy na napapalabas ng mas marami at mas maraming Shahid at iba pang strike drone sa pag-asang madaig sa dami ang kanilang kalaban. Sa isang panahon, natakot ang mga analyst na gagana ang estratehiyang ito dahil kapag mas maraming drone sa himpapawid, kahit ang nangungunang air defense network ng Ukraine ay maaaring bumigay sa sobrang presyon. Mapipilitan silang gamitin ang limitadong stock ng interceptor missiles, nasasayang ang milyon-milyong dolyar na kagamitan para ipagtanggol ang teritoryo at mga tao. Sa huli, kahit mapigilan ng 80 o 85% ng banta ng kalaban, may ilan pa ring makakalusot at magdududot ng malalang pinsala. Sa kabutihang palad, muling napatunayan ng Ukraine na mali ang mga nagdududa rito at nagawang baliktarin ang tila imposibleng sitwasyon. At lahat ng ito ay dahil sa mga interceptor drone na ito. Pinapayagan nito ang mga tagapagtanggol ng Kiev na salagi ng mga kuyog ng drone ng Russia sa matipid at epektibong paraan. Hindi lang nila winawasak ang karamihan ng drone, kundi tinatanggal din ang mga ito malayo sa mga bayan at lungsod ng Ukraine para maiwasan ang malaking pinsala. Tuwing may bumabagsak na drone, 10,000 libong dolyo ng pera ng Kremlin ang nasasayang. Kahit maliit ito mag-isa,
Malaki ang epekto kapag pinagsama-sama ang mga pagkalugi. Dahil lumalalang ekonomiya ng Rusya, hindi na kaya mag-aksaya ng pondo at yaman para sa maliit na kapalit. Hindi ito kaya mapanatili ng matagal. At alamin ni Putin kahit may pagyayabang at pananakot siya. Para sa Ukraine, mas kapaki-pakinabang ang sitwasyon. Ang paggamit ng drone na nagkakahalaga ng $1,000 para pabagsakin ang banta na nagkakahalaga ng 50,000 ay malaking panalo kahit anong anggulo mo tingnan. Masanay na ang drone crew ng Ukraine sa paggamit ng interceptor habang tumatagal. Noong Marso, 2026, naiulat na napabagsak nila ang mahigit 2,300 banta mula sa himpapawid. 55% mas mataas kaysa nung nakaraang buwan. Kung magpapatuloy ang bilis ng Ukraine, kaya nilang pabagsakin ang libu-libong UAV kada buwan na mawawala ng saysay ang pinakamalaking natitirang banta ng Russia. Kapag nawalan ng silbi ang mga drone ng Kremlin, mapipilit ang umasa ang mga commander ni Putin sa desperadong pagsalakay sa harapan para makakuha ng teritoryo. Samantala, dahil sa pinalakas na interceptor fleet, maaring makita ng Ukraine ang mga butas sa linya ng Russia at samantalahin ang kahinaan ng kalaban para sumulong at mabawi ang mahalagang teritoryo. Sa madaling salita, patuloy nang bumabaliktad ang sitwasyon. Ngayon, lumalakas ang Ukraine habang hindi na umuusad ang puwersa ng Russia. Malalaman mo pa kung paano winasak ng malupit na kampanya ng malalayuang pag-atake ng Ukraine ang depensa sa malalaking bahagi ng sinakop na teritoryo at maging sa mga riyon ng Russia sa video na ito. Isang sundalong Ukrainian na nagpapahinga sa sofa, umiinom ng soda o kumakain ng chips. Maganda ang sandali, pero naalala mong may tungkulin ka pa. Kinuha mo ang control at pinalipad ang interceptor drone. Isa na namang Shahid-type drone in Russia bumagsak. Mula sa sofa mo, napabagsak mo ang Russian drone na daan-daang kilometro ang layo. Hindi mo na kailangan nasa Ukraine para gawin yan. May matalinong paraan ang mga inhenyero ng Ukraine para atakihin ang Russia saan man, habang walang magawa si Putin kundi panoorin ang paghihirap ng kanyang mga pulutong ng drone. Ayon kay Mikhailo Fedorov, Defense Minister ng Ukraine, nakabuo at naipakalat na sila ng bagong kakayahan na mas nagpapalakas sa kanilang interceptor drone. Hindi na kailangang nasa labanan ang mga drone operator para magpalipad ng interceptor drone. Pwede na silang malayo, daan-daan o libu-libong kilometro ang distansya. Sa Kiev, posibleng may operator ng drone na nagwawasak ng Russian Shahid sa Donetsk. Sa Lviv, pinakamalayong malaking lungsod sa kanluran ng Ukraine, maaring nakahiga lang sa sofa ang operator habang ginagamit ang interceptor para wasakin ang mga Shahid sa Sumy, Zaporizhia o ibang bahagi ng Ukraine. Ayon kay Fedorov, pwedeng kontrolin ang interceptor drone ng Ukraine mula sa ibang bansa, kaya mas maraming tao kahit wala sa Ukraine ang pwedeng sumali sa laban kontra Russia. Akala ng Russia ay alam na nila ang galaw ng mga drone operator ng Ukraine, pero may biglang nagbago. Napatunayan sa matitinding pagsubok ang bisa ng interceptor drone ng Ukraine kahit pinapatakbo mula daan-daang kilometro ang layo. Sa pagsubok na yon, gumamit ang operator ng Hornet Vision Control na dinevelop ng Wild Hornets at posibleng magbago ng labanan. Nasa hilagang bahagi ng Ukraine ang operator ng drone at siyang kumukontrol sa mga interceptor na ginamit para pabagsakin ang mga Shahid drone na nasa humigit kumulang 500 kilometro ang layo. May mga video na patunay sa bagong kakayahan ng Ukraine. Sa setup na parang pang-gamer ng Call of Duty o PUBG, nakaupo ang drone operator sa harap ng computer. Makikita sa screen ang live feed mula sa Sting interceptor drone na 2,000 kilometro ang layo. Hawak ang controller. Agad nakita sa screen ang maliliit na adjustments ng operator sa interceptor. Digma ang kontrolado mula sa malayo. At ibig sabihin nito, kahit ang karaniwang gamer ay maaari nang magkaroon ng malaking papel sa pagtatanggol ng Ukraine sa kanilang himpapawid laban sa mga drone ng Russia. Ang bagong teknolohiyang ito ay binuo sa loob ng 1 taon, ayon kay Fedorov sa isang post sa Telegram noong Abril 23 kung saan ipinakita niya ang bagong inobasyon na nilikha ng Ukraine para labanan ang banta ng Shahid ng Russia. 1 taon na ang lumipas mula ng simulan ng Brave One ang development at testing ng remote control tech para sa interceptor drone. Ayon kay Fedorov, may kumpirmado ang resulta na napapabagsak ang mga target sa layong daan-daan hanggang libu-libong kilometro. Tinutupad ng Brave One ang mismong layunin kung bakit ito nilikha.
Inilunsad ng Ukraine noong 2023 ang Brave One ay isang hub at sentrong pangdepensa na suportado ng gobyerno at nagbibigay daan sa Ukraine na sumuporta at mamuhunan sa mga gumagawa ng drone at mga startup sa buong bansa. Ang idea ay maaaring magparehistro ang mga innovator sa plataporma at maaaring mamuhunan ang Ukraine sa mga teknolohiyang malamang na makakatulong sa Ukraine sa digmaan nito laban sa Russia. Mukhang magandang paggagamitan ng pera ng Ukraine ang pag-control ng interceptor drones mula sa daan-daang kilometro ang layo. At sino ang nakakaalam, maaaring maging isang teknolohiya ito na pwedeng ilagay sa mga Ukrainian FPV drones sa hinaharap. Magdudulot ito ng malaking pagbabago sa digmaan sa Ukraine at ipapaliwanag namin ito agad. Mas pinagtutuunan ni Fedorov ang epekto ng bagong teknolohiya sa kinabukasan ng depensang panghimpapawid ng Ukraine dahil ang Ukraine ang unang bansa sa mundo na sistematikong nagpapalawak ng remote control ng mga interceptor drone. Ayon kay Fedorov, ito ay halimbawa ng pagpapatupad ng mga inobasyon sa depensa at ng pagbuo ng bagong pamantayan sa depensang panghimpapawid. Mukhang mabilis nakasabay ang mga gumagawa ng interceptor drone sa Ukraine sa bagong teknolohiyang ito. Mahigit 10 na ang nagsimulang maglagay ng remote-controlled na kakayahan sa interceptor system nila. Paano ito ginagawa ng Ukraine ay isang lihim na mahigpit na binabantayan. At tama lang yon. Ayaw ng Ukraine na bigyan ng kahit anong palatandaan ng Russia na maaring magdulot kay Putin at sa kanyang mga tauhan ng idea para gumawa ng katulad na sistema na maaari nilang gamitin para hadlangan ang mga pangmalayuang pag-atake ng Ukraine. Pagkatapos ng lahat, nagsisimula ng manguna ang Ukraine laban sa Russia sa aspetong yon. Noong Marso, iyon ang unang buwan mula nang magsimula ang pananakop ni Putin na mas maraming drone ang pinakawalan ng Ukraine sa teritoryo ng Russia kaysa sa nailunsad ng Russia sa Ukraine. Mahalaga ang pagpapanatili ng kalamangan para sa Ukraine, lalo na habang pinapahusay nila ang kanilang long-range drone para maging mas mapanganib at eksakto. May hawak ng kahangahangang bagong teknolohiya ang Ukraine ngayon. Narito kung ano ang ibig sabihin ng mga drone na maaring kontrolin mula sa daan-daan o kahit libu-libong kilometro ang layo para sa hinaharap ng digmaan. Magsisimula tayo sa mga piloto na binanggit ni Fedorov sa kanyang pahayag. Dati, limitado ang mga piloto dahil kailangan nilang manatili sa saklaw ng kanilang mga drone. Para sa mga operator ng interceptor drone, kadalasan ay nangangahulugan ito ng pananatili sa loob ng mga lungsod na tinatarget ng Russia gamit ang kanilang mga Shahid. Ibig sabihin, hindi pwedeng malayo ang FPV drone operator dahil pwedeng bumagsak ang drone at hindi makapagpatrolya sa kill zone. Na-eliminate ng Ukraine ang record na 35,351 sundalong Ruso noong Marso 2026 na sumunod pa sa 2 buwan na mataas din ang bilang. Dahil dito, umabot sa mahigit 70,000 sundalo ang kabuuang casualty ng Russia sa unang quarter. Problema ang pangangailangang mapalapit at sinasamantala ito ng Russia. Noong Oktubre, iniulat ng Business Insider na inutosan ng Russia na hanapin at tugisin ang mga piloto ng drone defense ng Ukraine. Ang drone pilot ng Ukraine ang pangunahing banta at pinakamahalagang target ang drone operator ni Putin. Mga missile at bomba rin ang naging pangunahing sandata ng Russia habang sinusubukan nitong sirain ang mga sentro ng operasyon ng drone na nilikha ng Ukraine sa sarili nitong teritoryo. Malinaw na ito ay problema sa harapan. Alam ng Russia na hindi malayo ang FPV drone operator ng Ukraine dahil may sarili rin silang drone operator. Pero kahit sa mga lungsod ng Ukraine kung saan nagpapalipad ng interceptor ang mga piloto, alam ng Russia na isang suwerteng tama lang ng misel ay maaring magpatumba ng buong base ng mga operator na lubos na magpapahina sa depensa ng isang lungsod sa proseso. Dati ganito ang sitwasyon. Ngayon na may bago ng remote control technology ang Ukraine na nagpapahintulot sa mga operator na nagpalipad ng kanilang mga drone mula sa napakalayong distansya, nagbago na ang buong laro. Hindi na kailangang magsama-sama ang mga piloto sa mga silid ng operasyon ng drone. Pwede na silang maghiwa-hiwalay at pumwesto saan nila gusto. Mas mababa na ang pangganib sa mga operator. Kahit makatsamba ang Russia gamit ang drone o missile, isang operator lang ang maapektuhan. Dose-dose ng iba pa sa mga tagong lugar ang tumutulong sa depensa ng Ukraine gamit ang laptop at control pad. Kung ang digmaan ay labanan ng mga rekurso, nakahanap lang ng bagong paraan ang Ukraine para mapanatiling mababa ang gastos nito, tao man o iba pa, habang nagbibigay ng pinakamaraming pinsala sa Russia hanggat maaari. Balikan natin, ilang ulit nating nabanggit ang FPV drone operators. Ngayon, ginagamit ng Ukraine ang remote-controlled na teknolohiya sa interceptor drone. Di magtatagal ganoon ang sitwasyon. Sabi ni Fedorov, scalable at pwedeng ipamahagi kahit saan ang bagong sistema ng Ukraine. 10 kumpanyang gumagamit nito ngayon ay puro interceptor makers na may saysay dahil laban sa banta mula sa himpapawid ng Russia ang pangunahing prioridad ng Ukraine.
Malamang, magsisimula na rin ang mga gumagawa ng FPV drone ng Ukraine na gamitin ang bagong teknolohiyang ito sa mga drone na ginagamit nila sa mga kill zone sa unahan. Ang mga inobasyong ganito ang nagpalakas sa depensa ng Ukraine laban sa agresyon ng Russia sa mahigit 4 na taon at nagsisimula pa lang sila, marami pang susunod. May mga bagong pamamaraan na dinedevelop para magamit ng Ukraine ang kanilang interceptor drones. Huwag kayong aalis dahil malapit na naming ibunyag kung ano ang mga ito. Bago natin gawin yon, mabilis ang paalala lang na nanonood kayo ng military show. Kung gusto mo ng ganitong impormasyon, mag-subscribe sa channel. Ganito kami magpaliwanag linggo-linggo. Balikan natin ang interceptor drones ng Ukraine. May dahilan kaya inuuna ng Ukraine ang pagpapabuti ng pating ito ng kanilang drone army. Napapatunayan ng interceptor drones na sila ay napaka-epektibo at sinusuportahan ito ng mga datos. Isa sa mga unang drone ng bagong henerasyon na ipinakilala ng Ukraine ang P1 Sun. Ginawa ng Skyfall, ipinakita ang drone na iyon sa 2025 Dubai Air Show na nagpapakita kung bakit mahalaga ang mga interceptor. Gawa mula sa 3D printed na airframe na malaking tulong sa pagpapababa ng gastos hanggang sa punto na mas mura pa itong gawin kaysa sa mga murang Shahid-type na drone na inilulunsad ng Russia sa Ukraine, ang P1 Sun ay ginagawa na sa libo-libong piraso bawat buwan nang ito ay nilantad. Hanggang ngayon, pinapakita ng interceptor drone ang kahalagahan nito para sa Ukraine. Sa ulat noong Abril 23, sinabi ng Pravda na ang P1 Sun pa lang ay nakaharang na ng mahigit 3,000 Shahid-type drone ng Russia mula umpisa ng 2026. Isang tagapayaw ng Ministro ng Depensa ng Ukraine, si Hanna Hovostya, ang nagbigay diin sa mga benepisyo sa gastos at sinabing lumikha ang mga tagagawa ng Ukraine ng mga interceptor drone na may karaniwang halaga na hanggang $3,000 na nagpapahintulot sa mga puwersa ng depensa na maharang ang hanggang 70% ng mga Shahid-type na drone ng Russia. Tandaan mo ang porsyento, babalikan natin mamaya. Ibinunyag ni Vozdia na 4 sa 5 sa pinaka-epektibong interceptor drone ng Ukraine, kabilang ang P-1 Sunsting, Merops at Bliskavka, ay gawa ng mga pribadong kumpanyang Ukrainian. Isa lang sa 5 ang bahagi ng joint development ng Ukraine at UK at lahat ay humahadlang sa tangka ng Russia na gamitin ang mga drone para makalamang sa Ukraine. Sa mas malawak na pagtingin sa bisa ng mga interceptor drone ng Ukraine, iniulat din ng Pravda ang mga komento ni Fedorov tungkol sa epekto ng mga ito sa digmaan. Sabi ni Fedorov, nitong Marso, nakasira ng record na 33,000 Russian drone ang mga interceptor drone ng Ukraine. Maaring mukhang kakaiba ang bilang na yan. Madalas nating pag-usapan ang paggamit ng interceptor laban sa mga Russian Shahid drone na siyang mga long-range strike drone na ipinapadala ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa ABC at Air Force ng Ukraine, nagpalipad ang Russia ng 6,462 long-range drone sa Ukraine noong Marso. Hindi kasya ang 33,000 sa 6,462. Ibig sabihin, hindi lang Shahid drone ang pinatamba ng interceptor ng Ukraine. Binanggit ni Fedorov ang mga drone na Zala, Gabera, Molnaya, Orlan at iba pa na patunay na kayaring targetin ng mga interceptor ng Ukraine ang iba pang drone ng Russia bukod sa mga Shahid. Kasama rin sa mga tinatarget ang mga loitering drone, pati na rin ang mga reconnaissance drone at marahil pati na rin ang FPV at fiber optic drone na sinusubukang gamitin ng Russia laban sa Ukraine. Kapag drone ito na may warhead, nagiging target ng interceptor. Kapag nadagdag pa ang kakayahan ng Ukraine na magpalipad ng interceptor mula daan-daang kilometro, may bagong problema na namang hindi kayang lutasin ng Russia. Nasira ang mga drone nito at di na ito makapigil. Sinabi namin kanina na may darating pang bagong inobasyon sa interceptor. May mga piloto sa Ukraine na kayang magpalipad ng interceptor mula malayo. Sunod naman ang pagdevelop ng mga teknolohiya na magdadala sa interceptor drones ng mas malapit hanggat maaari sa kanilang mga target bago sila ilunsad. Noong Abril 21, iniulat ng Breaking Defense na muling nagawa ng Ukraine ang isa na namang kauna-unahan sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, inilunsad ng Ukraine ang ilan sa kanilang interceptor drones mula sa isang unmanned surface vehicle at pagkatapos ay sinira ng mga drone na iyon ang isang Russian Shahid. Nakikita natin ang integrasyon ng himpapawid at dagat na ikinagulat ng Russia. Naglabas ng footage ang Defense Ministry ng Ukraine at binanggit na ang 412 Nemesis Brigade ang nagsagawa ng operasyon. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Karamihan sa long-range drone ng Russia ay inilulunsad mula sa mga teritoryong illegal nilang sinakop sa Crimea at silangang Ukraine, hindi mismo sa Russia.
Dahil sa inobasyong ito, nagkaroon ng kakayahan ng Ukraine na magpadala ng marine drone sa dagat itim na kayang magpalipad ng mga interceptor laban sa mga Russian Shahed drone na inilulunsad mula sa sinakop na teritoryo bago pa makalapit ang mga ito sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine sa mas malalim na bahagi ng kalupaan. Kung mapapalawak ng Ukraine ang estratehiyang ito, posibleng mawalan ng saysay ang Crimea bilang base ng drone. Kayang pabagsakin ng mga interceptor mula sa unmanned sea platforms at kontrolado ng mga operator sa kaloob-looban ng Ukraine ang bawat Shahed na sinusubukang ipadala ng Russia mula sa peninsula. Ito ay depensa sa himpapawid sa malalim na saklaw at isa itong bagay na hindi sana kayang gawin ng mga interceptor drone. Pero sa totoo lang, marami ning bagay na hindi inaasahang magagawa ng Ukraine pero nagawa pa rin nila. Ang pagpapaalis sa Black Sea Fleet na naging dahilan kung bakit posible ang paggamit ng kanilang mga marine drone sa ganitong paraan ay isa sa mga iyon. Napilitang bawiin ng Rusya ang fleet nito mula Crimea matapos sirain ng drone at missile ng Ukraine ang isang katlo nito. Sa pinakabagong inobasyong ito, maaaring samantalahin ng Ukraine ang pag-atras na yon at kung sakaling makatagpo ang mga marine drone na may dalang interceptor ng target na sulit pabagsakin, magagawa nila ito nang alam nilang ang bawat interceptor drone na mawawala sa pag-atake ay nakakahalaga lang ng ilang libong dolyar bawat isa. Sa totoo lang, henyo ito ng Ukraine. Hindi lang ito ang paraan ng Ukraine sa pagpapakawala ng interceptor laban sa long-range drone ng Rusya. Isang araw lamang matapos lumabas ang balita tungkol sa inobasyon sa sasakyang pandagat ng Marine, ibinunyag ni Militani na nagpapalipad na rin ang Ukraine ng interceptor drone na nakakabit sa mothership drone sa himpapawid. Ginagamit ng Ukraine ang Thora drone bilang airborne carrier ng mga interceptor. Ang Thor RI may flight endurance na 90 minuto at 240 minuto na may saklaw na 400 kilometro. Perfectong loitering drone. Ito na ginamit na ng Ukraine sa reconnaissance. Meron din itong dalawang underwing hardpoints, parang mini fighter jet. Maaring maglagay ang Ukraine ng dalawang interceptor sa mga hardpoint na yon at paputukin ang mga ito na parang mga missile sa mga paparating na Shahed para papagsakin ang mga ito. Mule, napakagaling nito. Parang hindi sapat ang salitang innovative para ilarawan ang pag-unlad na ito. May drone ang Ukraine na kayang magbantay ng ilang oras laban sa mga paparating na Shahed. Dagdagan mo pa ng remote technology sa interceptor drone ng Ukraine, magkakaroon ka ng isa pang sandatang pwedeng ilunsad anumang oras at kayang tumama sa target kahit lagpas sa abot ng Thor A. Dalawang operator na may sariling laptop at controller na tutulungan gamitin ang mga drone. Napakatindi ng talino at diskarte ng Ukraine. Ipinapakita rin nito na hindi makakasabay ang Russia sa bilis ng inobasyon ng Ukraine. Ilang buwan pa lang ang lumipas, interceptor drones na ang gamit. Ngayon, interceptor na inilulunsad mula sa ibang drones at kinokontrol ng mga operator na posibleng nasa sofa lang sa Kyiv sa pagkakaalam ng Russia. Lahat na mula sa Ukraine ngayon ay para sa pagpapalakas ng kanilang air defense. Bagamat naunggusan na ng Ukraine ang Russia sa long-range drones, patuloy pa ring nagpapadala ang Russia ng libu-libong Shahed at iba pang drones sa Ukraine buwan-buwan. Alam ng Ukraine na malaking problema ito. Nalilito ng manggagawa ng Shahed ang air defense kaya nakakapasok ang mas panganib na ballistic at cruise missiles ng Russia. Sabi ni Fedorov, layunin ng Ukraine na masalo ang hindi bababa sa 75% ng mga projectile ng Russia para labanan ang banta na ito. Tiyak na mataas ang target na ito pero mukhang nagsisimula na rin itong maging abot kamay. Makakatulong ang higit pang pagpapaunlad ng Ukraine sa pundasyon ng mga interceptor na nabuo nito sa pamamagitan ng lahat ng mga inobasyong natalakay natin dito. Ang teknolohiyang nagsimula bilang solusyong maikli, ang abot ay binibigyan na ngayon ng sapat na abot para harapin ang mga kawan ng Shahed bago pa nila marating ang mga depensa sa himpapawid na sadya nilang lunurin sa dami. Nagsisimula na ring lumapit ang Ukraine sa target nitong 95%. Noong Abril 3, naglunsad ang Rusya ng pag-atake gamit ang 500 at 70 projectile ayon sa Center for European Policy Analysis. Nagawang mapabagsak ng Ukraine ang 541 sa mga projectile na yon na nagbigay ng interception rate na halos 94%. Kung tumaas pa ng 1% o higit pa, maabot na sana ang target. Oo, ang mga numerong ito ay para sa pag-atake ng Rusya, pero sa Marso, palapit ng palapit ang Ukraine sa 95%. Noong Abril 3, sinabi ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na na-intercept ng depensa sa himpapawid ang 70.25% ng mga drone at 74% ng mga missile ng Rusya na may kabuuang interception rate na 80.7%. Tama na ang direksyon ng Ukraine.
Ang mga operator na kayang kontrolin ang mga interceptor drone mula sa kanilang mga sofa, posibleng nasa ibang bansa pa, ay nangangahulugan lang na makakapag-operate sila ng ligtas habang mas nakakatulong sa mga target ng Ukraine sa pagharang. Ang nakikita natin dito ay simula ng isang malaking bagay, isang bagong bersyon ng air defense na tumutugon sa multi-layer na pangangailangan na inilatag ni Fedorov at ginagawa ito gamit ang mga teknolohiyang drone na mas mura at mas matalino kaysa sa mga drone na Shahid na ginagamit ng Russia. Ibinigay sana ng Ukraine ang lahat para magkaroon ng ganitong teknolohiya nung mas maaga pa sa digmaan, pero ngayon ay meron na sila nito. Isa na namang serye ng mga inobasyon na ipinanganak mula sa pangangailangan pigilan si Putin ang narito na at ito ay nagbabadya ng kapahamakan para sa isa sa pinaka-epektibong estratehiya ng Russia. Ngayon, mga interceptor drone na kinokontrol mula sa mga sofa. Bukas, maaari na ring mga FPV at reconnaissance drone na paliliparin sa mga kill zone na daan-daang milya ang layo at epektibo pa rin habang napoprotektahan ng Ukraine ang mas maraming sundalo. Kung ang pagpapanatili ng lakas tao ang prioridad ng Ukraine, ang pagbuo ng isang hukbong panghimpapawid na drone tulad nito ang paraan para mapanatiling ligtas ang mga tao nito. Hindi namin ito inaasahan at nagtatanong kami kung ano pang mga taktika ng Ukraine ang hindi pa namin alam. Totoo ang hukbong robot ng Ukraine at hindi lang ang ginagawa nito sa air ang magpapabaliw kay Putin. Ang kampanya ng Ukraine para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia ay hinubog ng kahangahangang teknologikal na inobasyon. Bawat ideya ng Russia ay agad nasasagot ng malikaing solusyon. Minsan, nakakagulat ang Ukraine dahil sa sobrang kakaiba ng sama-samang henyo ng Ukraine. Isang simpleng bagay ang natutulak sa Russia pabalik sa panahon ng bato. Habang napaluhod ng isang tunay na game changer ang mga puwersa ni Putin sa digmaan sa Ukraine, ang graphite ang may hawak ng susi. Ipapaliwanag namin mamaya kung bakit mahalaga ang mineral na ito, pero una, alamin natin kung ano ang ginagawa ng Ukraine sa graphite na labis ikinaalarma ng mga puwersa ng Russia. Sa isang rehiyong winasak ng digmaan sa Donetsk, sinusubukan ng mga puwersa ng Russia na makalusot. Paulit-ulit nilang sinasalakay ang hanay ng mga pinatibay na lungsod sa Donetsk at sila ay napag-iiwanan. Noong Marso, nawala ng Russia ng mahigit 35,000 sundalong Russian, karamihan sa Donetsk, dahil sa pagtanggi ni Putin na sumuko sa kanyang layuning makuha ang mapanganib na teritoryong ito. Ang tanging pinagkakatiwalaan ng Russia ay kapangyarihan. Mahalaga ang kuryente sa modernong digmaan. Ang radar, depensa sa himpapawid at command centers ay umasa sa kuryente. Nasakop ng Russia ang mga power station sa mga sinakop na teritorya para matiyak na laging may kuryenteng kailangan ng kanilang mga sundalo. Pero ngayon, may nagbago. Kalat-kalat ang mga ulat. Hindi inanunsyo ng Ukraine na nagpapakawala ito ng bagong sandata laban sa Russia. Tahimik lang sila. Hinahayaan nilang maranasan mismo ng mga puwersa ng Russia ang epekto ng sandatang ito nang walang anumang babala kung ano ang darating. Ngayon, naririnig na natin ito mula sa mga tauhan ni Putin mismo. Naghuhulog ng mga bomba ang Ukraine sa Donetsk, pero hindi ito nagdudulot ng malalaking apoy na sumusunog sa sundalo at target. Nagpapakawala sila ng sangkap sa himpapawid na inaalisan ng kuryente ang mga sundalo ng Russia. Inilulubog sila sa dilim habang bumabagsak ang mga sundalo sa unahan. May graphite bombs ang Ukraine at galit dito ang Russia. Noong Abril, iniulat ng Defense Express na ang puwersa ng Russia sa sinakop na Donetsk ay nag-aangkin na nagpapakawala ang Ukraine ng graphite bomb sa mga teritoryong sinakop sa nakatatakot na mga paglusob sa gabi. Hindi na namin kailangang sabihin sa inyo na ang gabi ang perpektong oras para putulin ang kuryente gamit ang ganitong mga bomba. Nagpapanik ang mga sundalong Ruso kapag nawalan ng ilaw. Hindi lang basta inimbento ang mga pahayag na ito. Nagbabahagi ang mga sundalo ng video tungkol sa di umano'y gamit ng Ukraine. Sa isang viral clip sa X, makikita ang depensa ng Russia na sinusubukang harangin ang mga drone. Nakapatama rin ang mga Ruso pero lumitaw ang totoong problema nang suriin ang mga piraso ng bumagsak na Ukrainian drone. Nakikita natin ang hibla ng graphite. Napapalaya ang mga hibla kahit sumabog ang Ukrainian drone sa himpapawid. Nagsimula nang magpakalat ng pahayag ang mga opisyal na sanggunian ng Russia na nagpapasabog ng graphite na bomba ang Ukraine sa mga sinakop na teritoryo. Ang TASS, na isa sa mga pangunahing ahensya ng balita sa Russia, ay sumulat noong Abril 6 na gumamit ang Ukraine ng mga graphite na bomba laban sa mga pasilidad ng kuryente sa sinakop na Donetsk noong nakaraang araw. Ayon sa ulat, sumasabog ang mga bombang ito sa ere at naglalabas ng pinong graphite na sinulid. Sa isang ulat na malamang ay konektado sa video na nabanggit natin kanina, ipinaliwanag ng TASS na di umano'y pinabagsak ng sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia ang 6 na drone ng Ukraine at nasabat pa ang 10 pa. Pero 3 ang nakalusot at inihulog nila ang kanilang kargamento sa mga pasilidad ng kuryente. Tanggapin ang mga ulat tungkol sa mga pagsabat ng may pag-aalinlangan.
Isa itong ahensyang balita ng Russia Total. Gayunpaman, binibigyan tayo ng task ng kaunting idea kung paano gumagana ang mga bagong bomba ng Ukraine. Mas marami pang haka-haka ang nagmumula sa Defense Express. Binanggit nito na ang mga graphite bomb bilang isang konsepto ay hindi na bago. Samahan niyo kami mamaya para talakayin ito. Mukhang inobatibo ang paraan ng Ukraine sa paghahatid ng graphite sa depensa ng Russia. Karaniwan ang graphite bomb ay isang cluster munition na may ilang dosenang submunitions. Bawat isa sa mga submunitions na iyon ay puno ng mga graphite filament na ikinakalat sa malawak na lugar kapag sumabog ang bomba at naghiwa-hiwalay ang mga submunitions. Simple lang. Inilulunsad ang bomba mula sa air, sumasabog at naglalabas ng graphite. Ayaw ng Ukraine isugal ang ilang fighter jet at bomba para maglunsad ng traditional na graphite bomb sa mga sinakop na teritoryo. Kaya nag-isip sila ng bagong paraan para maipasok ang graphite sa likurang bahagi ng puwersang Ruso. Nagpapadala ang Ukraine ng mga mid-range na drone, malamang na mga modelong FP1 o FP2 na may kargang mga karaniwang warhead na puno ng mga graphite filament. Ayon sa Defense Express, mas mababa ang panganib nito kahit hindi kasing lawak ng cluster bomb ang pagkalat. Kahit gumagana air defenses ng Russia, delikado pa rin sila kung pagsabog ng warhead ay magpapabagsak ng graphite mula sa langit. Maaring hindi tamaan ng mga drone ng Ukraine ang kanilang mga target pero babagsak pa rin ang kanilang graphite at maaring magdulot ng mas maraming problema sa mga hindi inaasahang lugar. Gaya ng madalas nating makita mula sa Ukraine, ito ay isang makabagong pag-angkop sa dati ng umiiral na konsepto. Walang sagot ang Russia dito. Parang cheat code ang ginawa ng Ukraine na pwedeng magbago ng labanan sa Donetsk. Isang sandata na kaya magpatigil ng kuryente sa puwersa ng Russia na nagpapakita ng malikhaing paraan ng paglaban ng Ukraine at pag-asa nilang mapaalis ang mga sundalo ni Putin magpakailanman. Hindi ipinapaalam ng Ukraine ang alinman dito sa publiko. Hinahayaan nitong magsalita ang mga bago nitong bomba para sa kanila. Makikita natin ang matalinong paggamit ng simpleng mineral na nagbabalik sa tropa ni Putin sa panahon ng bato. Bakit hindi itinuturing na mga pampasabog ang mga bombang graphite? Tungkol ito sa kuryente at sa hanggarin ng Ukraine na bawiin ito mula sa kamay ng Russia habang tinitiyak ang kinabukasan ng Ukraine. Para maintindihan kung paano gumagana ang graphite bomb, kailangan nating alamin ang mekanismo nito dahil hindi ito tulad ng karaniwang bomba. Hindi nila sinisira ang runway o matitibay na target. Naglalaman ang graphite bomb ng libo-libong mikroskopikong hibla ng material na pinagmulan ng pangalan nito. Halos di makita ang bawat hibla, pero babagsak itong parang pinong alikabok sa target. Ngayon, heto ang problema para sa Rusya. Ang graphite ay isang conductibong material. Kapag ang maliliit na hibla na inilalabas ng graphite bomb ay bumagsak sa kahit anong bagay na gumagawa o nangangailangan ng kuryente, nagiging napakahalaga ng pagiging konduktibo nito. Problema ang short circuit dahil naakit ang kuryente sa mga hibla ng graphite at nagdudulot ito ng sobrang init. Umaandar ang mga failsafe. Nag-o-offline ang mga sistema dahil umaakto ang graphite na parang switch na kakapatay lang ng kuryente. Hindi sapat ang isang hibla, pero kapag libo-libo ang sabay-sabay na bumagsak sa isang target, sabay silang nasasingaw ng kuryente at lumilikha ng ionized na daanan para dumaloy ang mas maraming kuryente. Nagsisimula ang sunod-sunod na epekto na hindi na mapipigilan ng Rusya bago mawalan ng kuryente ang target ng Ukraine. May hawak ang Ukraine na blackout bombang kayang gamitin sa mga sinakop na teritoryo gamit ang kaparehong mga uri ng drone na naghahatid din ng mga eksplosibong warhead sa Donetsk. Kung tama ang Defense Express, ang mga FP1 at FP2 na drone na ginagawa ng Ukraine ay naging mas mapanganib kaysa dati. Kung gusto ng Rusya malaman ang bisa ng graphite bombs ng Ukraine, balikan lang nito ang nakaraan. Tulad ng nabanggit namin, hindi bago ang graphite bomb. Ginamit na ito dati ng US at NATO. Noong Gulf War, noong unang bahagi ng dekada, 90 gumamit ang US Navy ng Tomahawk cruise missiles na may warhead laban sa Iraq. Iba ang paggana ng missiles kumpara sa graphite bomb na ginagamit ng Ukraine ngayon. Imbes na microscopic graphite fibers, naglalabas sila ng rolyo ng carbon fiber para mag-short circuit ng electronics sa Iraq. Matapos ang halos isang dekada, ginamit ng NATO ang graphite bomb sa dating Yugoslavia. Sa Belgrade, kabisera ngayon ng Serbia, nagsimulang maghulog ang NATO ng tinatawag ng media na soft bombs. Ito ay mga graphite bomb na ginamit din ng Ukraine na nagdulot ng unang malaking blackout sa mga sibilyan ng Belgrade noong digmaan ng NATO laban sa Yugoslavia. Mabilis lumipas ang panahon at hindi lang Ukraine ang gumagamit ng graphite bomb. Maaaring na-impluensyahan sila ng ulat na ginagawa nito ng US at Israel sa mga target sa Iran.
Ayon sa ulat ng Defense Express noong Abril 1, may balitang ginagamit ng Israel ang graphite bomb laban sa mga planta ng kuryente sa Tehran, Iran. Katulad ng mga ulat tungkol sa graphite bomb ng Ukraine, wala sa mga ito ang nakumpirma ng bansang sinasabing gumagamit ng sandata. Ang graphite na mismo ang patunay kapag nawawala ang kuryente sa Iran kahit walang pagsabog na paliwanag sa problema. Ginagamit ng Ukraine ang parehong pattern ng mga naunang gamamit ng graphite bomb. Hindi nila ito sinasabi sa publiko. Gusto ng Ukraine na mag-alinlangan ng Russia kung may graphite o pampasabog ang bagong drones na pinapadala sa sinakop nilang teritoryo. Tungkol naman sa Russia, wala itong magawa para protektahan ang sarili laban sa ipinadala ng Ukraine. Kahit matagumpay ang mga tama ng air defenses, graphite lang ang ikinakalat. Saan ilalagay ang mga air defenses na yan? Sa mga mahalagang lugar ng Russia, kaya laging maraming kagamitang electrical na pwedeng tamaan kahit hindi tamaan ng Ukraine ang mga target nila gamit ang graphite bombs. May ikalawang antas ng katalinuhan ang bagong sandata ng Ukraine. Hindi lang para patayin ang ilaw ng Russia ang graphite bombs, ginagamit ito para sa tiyak na layunin. Pinababago nun ang lahat. At siyang ka pala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakasubscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan para makasabay ka sa aming mga pinakabagong video. Sa unang tingin, ang graphite bombs ng Ukraine ay para putulin ang kuryente sa mga likurang lugar ng Russia. Kung titignan mong mabuti, makikita mo ang talino ng Ukraine. Balikan mo lahat ng halimbawa ng paggamit ng graphite bomb na nabanggit natin. Sa lahat ng kasong yon, gumagamit ang isang bansa ng bomba sa teritoryo ng iba. Iba ang sitwasyon ng Ukraine dahil ginagamit nito ang mga bombang graphite sa sarili nitong okupadong teritoryo laban sa mga pasilidad ng kuryente na sila rin ang nagtayo noon. Makikita dito ang talino ng estratehiya ng Ukraine na ayaw nitong makinabang ang Russia sa infrastruktura ng kuryente ng Ukraine. Gayunpaman, ayaw rin nitong sirain ng tuluyan ang mga infrastrukturang iyon dahil nangangahulugan iyon na mas maraming pera ang kailangang gastusin sa muling pagtatayo ng mga iyon kapag napaalis na ng Ukraine ang Russia sa kanilang teritoryo. Diyan nagiging pinakamainam na sandata ang mga bombang graphite. Pwedeng gamitin ng Ukraine ang mga bombang ito para maputol ang kuryente nang hindi masisira ng matindi ang mga pasilidad ng kuryente sa Donetsk na ang Ukraine mismo ang nagtayo. Kailangan pa rin magsagawa ng pagkukumpuni ang Rusya. Matagal bago maibalik online ang mga sistemang naputol at maaring sunugin ng graphite ang maliliit na bahagi na kailangan para mapanatiling tumatakbo ang mga sistemang electrical. Nakatayo pa rin ang mga planta ng kuryente, bagay na hindi nagawa noon ng Ukraine. Noong Nobyembre 2025 lang iniulat ng Reuters ang drone attack ng Ukraine sa mga planta ng kuryente sa Donetsk na nagdulot ng malaking pinsala. Ngayon, pwedeng patayin ang mga planta ng kuryente nang walang pagsabog. Lumalaban ang Ukraine para sa hinaharap. Sa simbolikong antas, tuturugin yon ang Rusya. Malinaw na sinabi ni Putin na hindi dapat umiral ang Ukraine. Para sa Pangulong Ruso, hindi kailanman naging soberanong bansa ang Ukraine. Dati itong bahagi ng Rusya at para sa kanya, bahagi pa rin ito ng Rusya kahit nakamit na nito ang soberanong katayuan. Kung masusunod si Putin, hindi na mapipilitang mapasama ang Ukraine sa Rusya. Para kay Putin, masama makita ang Ukraine na matinding lumalaban para sa bawat piraso ng teritoryo nito at gumagamit ng mga sandatang nagpapanatili sa infrastrukturang inagaw ng Rusya. Ipinapakita nito sa kanya na hindi pa rin nadudurog ang diwa ng Ukraine at ang bansa ay nakatingin sa hinaharap kung saan hindi na magiging problema ang Rusya na kailangan nilang harapin. Hindi lang simboliko, may estratehiya rin. Maaring gamitin ng Ukraine ang graphite bombs, hindi lang para putulin ang kuryente ng mga sundalong Ruso, kundi bilang bahagi ng mas malawak nilang estratehiya. Pag-usapan natin ang depensa sa himpapawid. Hindi natin nabanggit kung gaano ka-epektibo ginamit ng NATO ang soft bombs sa Serbia. Ayon sa The Guardian, noong Mayo 1,979 na putol ng NATO ang kuryente sa 70% ng Serbia, kabilang ang maraming military computers, communication systems at radars na tumutulong sa Yugoslavia laban sa interbensyon ng NATO. Pinatay ng soft bombs ng NATO ang depensa sa himpapawid ng Serbia. Malaking problema ang dulot ng mga depensa. Nagtagumpay pa na silang pabagsakin ang isang F-100 at 17 Nighthawk na fighter jet ng US Air Force na isang kakayahan na malamang ay hindi inakala ng NATO na mayroon sa Belgrade noong panahong iyon. Mahalaga para sa NATO noong huling bahagi ng dekada, 90 ang mapabagsak ang depensa sa himpapawid ng Belgrade. Ganyan din ngayon sa Ukraine at sa depensa ng Russia sa mga sinakop na teritoryo. Binabasag ng Ukraine ang depensa sa himpapawid ng Russia nitong nakaraang taon.
Ayon sa Kiev Independent, mula Hunyo 2025 hanggang Marso 26, 492 pag-atake ang sinagawa ng Ukraine sa depensang himpapawid ng Russia at daan-daan pang tumagit sa anti-access area denial assets ng Russia sa Donetsk. Ngayon, kasama na ang mga drone-based graphite bomb ng Ukraine sa kampanya laban sa depensa sa himpapawid ng Russia. Binibigyan ng Ukraine ng tsansa ang sarili na gumawa ng ligtas na aerial corridor nang hindi sinusugal ang kanilang mga explosive drone. Isang simpleng konsepto ito. Pinipinsala ng mga graphite bomb ang mga radar at ginugulo ang mga sirkito ng mga sistema ng depensa sa himpapawid. Habang sinusubukan ng Russia na ayusin ang mga sistemang iyon, maaring magpadala ng mga drone na may dalang mga pampasabog na warhead at maging ang mga missile ng Ukraine para tamaan ang mas mahahalagang target. Sa pagbabalik ng air defense, humaharap ang Russia sa mga bunganga sa lupa at mas malalim pa ron ang epekto nito. Malayo sa frontline, magtatayo ang Russia ng mga sentrong command and control o C2 sa mga sinakop na teritoryo. Mahalaga ang C2 sa digmaan. Kung wala ito, nahahadlangan ang pangunahing tungkulin ng militar. Sa mga sentrong C2, ginagawa ang pagpaplano, koordinasyon at pagsasakatuparan ng mga plano. Sa Ukraine, ang C2 ay tumutukoy sa pag-oorganisa ng tropa ng Russia para sa tuloy-tuloy na pag-atake sa depensa ng Ukraine. Pwede nating pagtalunan kung epektibo ang C2 ng Russia, pero ang 35,000 na namatay noong Marso ay nagpapakitang di ito ganon ka-epektibo. Pero ang katotohanan ay nananatili na umiiral ang mga sentrong ito at tulad ng iba pang bagay, kailangan din nila ng kuryente. Ang mga sentrong C2 ay may mga kagamitang pangkomunikasyon at monitor na nag-uulat ng sitwasyon sa labanan. Kayang patigilin ng graphite bomb ang lahat ng ito kahit pansamantala lang. May sandata na ngayon ng Ukraine na kaya nilang gamitin para magdulot ng kaguluhan sa likod ng labanan na may domino effect. Ang C2 ay napipinsala sa likuran, hindi na ipapadala ang mga utos sa mga kumander sa harapan. Ang mga Russian na sumusuot sa gray zones ay naiiwan, napuputol ang koneksyon at pagkatapos ay namamatay. Kung de kuryente, target ito. Karamihan ng gamit ng Russia sa likuran ay kailangan ng kuryente. Ang pagputol ng Ukraine ng supply ng kuryente ay mag-uudyok sa Russia na gumamit ng mas luma at mabagal na komunikasyon. Magiging karaniwan ang ballpen at papel kahit saan umatake ang Ukraine. Kung patuloy si Putin sa mga lumang estratehiyang ubusan na mas nakapipinsala sa militar niya kaysa sa hukbo ng Ukraine, magagamit ng Ukraine ang graphite bombs para mas saktan ang Russia at ibalik ang mga sundalo nito sa panahong walang elektronikong komunikasyon. May dagdag pa, kanina sinabi naming naniniwala ang Defense Express na nilalagyan ng Ukraine ng graphite ang mga drone nilang FP1 at FP2. Ngayon, isipin mong ginagawa rin ito ng Ukraine at nilalagyan ng graphite ang long-range drone na FP5 Flamingo. Ang drone na yon ay may abot na humigit kumulang 3,000 kilometro o 1,800 at 60 milya na ibig sabihin ay kaya nitong tamaan halos kahit saan na may estratehikong kahalagahan sa loob ng Russia. Paano kung lumipad ang mga Flamingo sa mga power station ng Russia? Pwedeng bumagsak ang graphite at mapatigil ang mga planta, chemical na pabrika at kuryente para sa civilian. Walang permanenteng pinsala at hindi naman kailangang permanente yon. Ang graphite ay pwedeng maging bagong paraan ng Ukraine para paulit-ulit na ipaalala sa mga tao ni Putin na ang leader nila ang nagsimula ng digmaang pwedeng ibalik mismo sa kanilang pintuan. Nagtataka kami kung ilang blackout pa sa Moscow at St. Petersburg ang titiisin ng Russian elite bago nila pag-usapan ang graphite attacks sa Russia. Isang bagay ang sigurado. Kung gustong sumugal ng todo ng Ukraine sa paggamit ng mga bombang graphite, hindi ito mahihirapan na makuha ang pinakamahalagang materyales na ginagamit sa mga bombang iyon. Maraming graphite sa Ukraine. Binanggit ng New Voice of Ukraine na ika-4 ang Ukraine sa pinakamalaking tagagawa ng graphite mula 2022 hanggang 2024 kahit na pansamantalang isinara ang pangunahing minahan dahil sa pagsalakay ng Russia. May tinatayang 17.7 na milyong tonelada ng reserba ng graphite sa Ukraine ayon din sa parehong ulat. Hindi naman lahat ng graphite na yon ay ma-access, syempre. Ang ilan ay nasa mga sinakop na teritoryo at hindi lahat ng reserba ay madaling makuha, pero gayunpaman may graphite pa rin ang Ukraine. Marami iyon. Ang ulat ng Russia sa Donetsk ay maaring pagsubok para sa mas malaking kampanya na posibleng sumaklaw hindi lang sa sinakop na teritoryo kundi pati sa ilang rehiyon ng Russia na pinoprotektahan ni Putin laban sa atake ng Ukraine. Nabuksan ang cheat code. Maaring paparating ang graphite storm. Kayang paluhurin ng sandatang ito ang Russia at militar nila kahit pasabugin sa himpapawid. Mula noong huling bahagi ng 2025 labis, na tumaas ang dalas at lakas ng mga long-range drone at missile strike ng Ukraine sa loob mismo ng Russia. Nagpapatuloy ang mga pag-atake, kahit maliit, sa loob ng ilang taon. Pero ang kampanya ng tinatawag na kinetic sanctions
ay talagang bumilis nung kalagitnaan ng 2025 at patuloy itong lumalakas ng mabilis mula noon. Kasama na ngayon ang dami ng Ukrainian drone na gabi-gabing inilulunsad, nakapantay o mas marami pa kaysa Russian drone na pinapalipad sa kabaliktarang direksyon. Habang dumarami ang nasusunog may Russian oil refinery at estratehikong pasilidad militar, nagpapanik si Pangulong Vladimir Putin. Pero mas lalo pa itong lalala para sa kanya. Lumagdang Ukraine ng sunod-sunod na kasunduan sa paggawa ng mga drone, kasamang ilang German companies na mapapalakas sa bilang, kalidad at lakas paminsala ng mga medium at long-range strike drone ng Ukraine. Ang pinakabagong anunsyo tungkol sa pakikipagsosyo sa Alterian Airlogics Joint Venture, GmbH, ay nangangakong magiging isa sa pinakamahalagang proyekto. Bibiyayaan nito ang Ukraine ng pinaka-advanced na drone na yon. Magpuproduce ang kumpanya ng libu-libong mabibigat na drone na may advanced AI para sa sandatahang lakas ng Ukraine at sa huli, Bundeswehr ng Alemanya. Ito ang nilalaman ng kasunduan at kung bakit posibleng mas mapaboran ng Ukraine sa digmaan. Noong kalagitnaan ng Abril 2026 nanunsyo ng Otarian Airlogic Joint Venture GmbH na natanggap na nito ang unang order para gumawa ng libu-libong mid-range na mabibigat na AI-guided autonomous strike system para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Ito ang pinakamalaking order ng produksyon mula sa Alemanya para sa mabibigat na autonomous strike drone hanggang ngayon. Ang order na ito ay kasunod ng bagong anunsyo ng pantatatag ng kumpanya sa Munich Security Conference noong Pebrero. Ang korporasyon, suportado ng mga gobyerno ng Alemanya at Ukraine, ay bahagi ng mas malaking layunin na palakasin ang industriya ng depensa ng Europa. Pinag-isa ng joint venture ang mga subok sa labang UAV platforms ng kumpanyang Ukrainian na Airlogic at advanced software ng German division ng US Otarian para sa autonomous navigation, AI guidance at resistensya sa electronic warfare. Layunin ng joint venture na gumawa ng matitibay na drone para sa mahirap na operational na kapaligiran na sumusunod sa mga pamantayan ng NATO. Gaya ng sinabi ni Vitaly Kolesninchenko, CEO ng Airlogic, sama-sama nating binubuo ang kinabukasan ng drone warfare ng mga alyado. At ngayon, meron na silang unang malaking order na magsisimula ng lumabas mula sa bagong mga linya ng produksyon. Hindi tinukoy ng kumpanya ng mga pangalan ng drone, pero sinabi nilang gagawa sila ng mga drone na may X-shape na pakpak at mga drone na may delta-shape na pakpak, libo-libo bawat taon. Pero ang mga pangalan ay isiniwalat kalaunan sa isang listahan ng mga drone na ginagawa sa mga pinagsamang German-Ukrainian na kumpanya na inilatala ng tanggapan ng Pangulo ng Ukraine, Anubis at SafeX. Kaya, anong alam natin tungkol sa mga drone na ito? Sa ngayon, hindi pa isiniwalat ang karamihan sa detalye tulad ng presyo at specs. Gayunpaman, ang mga impormasyon na maaari nating pagsama-samahin mula sa mga available na detalye at isang kamakailang demonstrasyon na isinagawa sa Berlin ay nagbibigay ng napaka-interesanting kwento. Ang Anubis ay isang medium-range strike system laban sa high-value target at armored na sasakyan. Ang SetX ay isang compact na tactical drone para laban sa infantry at magaan na armor. Ang parehong mga sistema ay dinisenyo upang gumana sa mga kapaligirang walang GPS at may matinding panghihimasok ng kalaban at, gaya ng nabanggit, may mga X-wing at delta-wing na airframe. Sa itsura nito, mukhang ang Anubis ay malamang na isang adaptasyon ng isa pang drone ng Otarian, ang Artemis ALM-20. Noong Oktubre 2025, inanunsyo ng Otarian na natapos na ang Project Artemis ng Innovation Unit ng US Defense Department at nakagawa sila ng long-range na kamikaze drone na Artemis ALM-20. Sa unang tingin, ang drone ay malakas ang pagkakahawig sa kilalang Iranian Shahid 100 at 36. Hindi na rin nakahagulat iyon. Ang Shahid ay sandata na kapag nakita, sasabihin ng tao, kung di mo sila kaya, sumama ka na lang. Ginamit ng Russia ang Shahids at gumawa ng Gerin drone family mula sa disenyo nito. Kahit ang bagong Lucas long-range kamikaze drone ng US ay ni-reverse engineer mula sa Shahid. Kaya, sa Artemis, bakit pa mag-imbento kung pwede namang gayahin? Ang Artemis LM-20 ay sinasabing isang long-range na drone na may abot na halos 1,000 milya. May dala itong 99 libra na pampasabog at gumagamit ng sariling artificial intelligence ng Otarian para sa paggabay sa target. Malalaman pa natin ang tungkol dyan mamaya. Dinevelop ang drone kasamang isang hindi pinangalanang kumpanyang Ukranyano para sa seguridad. Nang makumpleto ang Artemis, sinabi ng Otarian na lilipat sa mass production ng US Department of Defense at iba pang katuwang sa mga pasilidad na itinatayo sa US, Germany
at Ukraine. Ang lahat ng produksyon ng Anubis at SEF-X ay nakatagdang gawin sa Germany. Isa pang palatandaan na malamang ay modifikasyon ng Artemis ALM-20 ang Anubis. Malaki ang tsansang ang mga pagbabago ay ukol sa pagre-reprofile ng drone para sa middle range na pag-atake. Ang middle range drone o medium range drone ay may saklaw na mga 400 milya altitude na 12,030 talampakan at kayang lumipad hanggang 24 na oras. Dinisenyo ang mga ito para sa military combat at tuloy-tuloy na pagmamanman sa mga regional na operasyon. Ang mga long-range drone naman ay kadalasang inuuri bilang medium o high-altitude long-endurance na UAVs o MALE at HALE sa daglat. May abot silang mahigit 400 milya at nakalilipad ng lampas sa 24 na oras. Kaya mga high-endurance na estratehikong plataporma sila para sa military surveillance, paniniktik, pagsubaybay sa panahon, at pagmamapang heograpiko. Ang Anubis ay dinisenyo para umatake sa tauhan, tactical at estratehikong target, at armored na sasakyan sa medium range. Si SEF-X ay ginawa para sirain ang mga tauhan at magaang armored na sasakyan, pati na rin ang mga sasakyang pang-logistics at pang-transport. Mukhang ito ay isang upgrade sa UAS. SEF Kamikaze Drone ng AirLogic. Ang orihinal na UAS SEF ay unang namataan noong bumisita si dating German Chancellor Olaf Scholz sa Ukraine noong Disyembre 2024. Ilang buwan nang lumipas, noong Marso 2025, kinumpirma ng Azov ika-12 Special Operations Brigade ang paggamit nito. Tulad ng Artemis, ALM-20 ang UAS SEF at mga demo model ng SEF-X na ipinakita sa demo sa Berlin ay kapwa may malakas na pagkakahawig sa Shahid. 136. Mas maliit ang mga ito para sa medium range na pag-atake, 30 milya pataas, at nangangailangan ng mas maraming gasolina at baterya. Di tulad ng mas malaking Shahid drone na gasolina ang gamit, ang UAS set unit ay may electric motor, kaya mas magaling magtago dahil mababa ang thermal at acoustic na palatandaan. Mukhang may nabigasyon itong hindi basta naapektuhan ng jamming. Malaki ang sansang, kasamang mga tampok na ito sa SEF-X na may natutupiring pakpak para mailunsad mula sa transport launch container. Hindi pa inanunsyo ang eksaktong mga katangian nito, pero dahil ipinagmamalaki itong isang short-range na drone, malamang na inayos ito para magkaroon ng epektibong saklaw na daan-daang milya kumpara sa ilang 10 milya lang na inaalok ng strictly short-range na UAS SEF. Ang nagpapatingkad sa mga drone na ito ay ang advanced automation mula sa espesyal na Otarian software kumpara sa iba sa larangan na yon. Parehong gagana ang dalawang drone gamit ang advanced AI mula sa Otarian software stack, Otarian OS, Skynode Flight Computer, at Nemec Swarm Coordination Software. Ibig sabihin nito, malaking pagbabago sa kakayahang pang-atake ng Ukraine mula intelligence sa battlefield papunta sa autonomous kinetic response. Layunin ng Otarian software stack na magbigay ng pinag-isang patapormang hindi nakatali sa particular na hardware bilang karaniwang OS para sa autonomous na sistema. Ang platapormang ito ay suportado ang mga sasakyang pangimpapawid, lupa at dagat, at nagpapahintulot sa hardware ng iba't ibang manufacturer na mag-operate ng sabay-sabay sa isang bukas na ekosistema. Sentro ng stack ang Otarian OS. Ito ay isang komersyal at pinatatag na distribusyon ng open source PX4 flight control software na ginawa ng tagapagtatag ng Otarian, Dr. Lawrence Mayer. Ang Otarian OS ang software backbone na tumatakbo sa onboard computer ng sasakyang tulad ng Anubis o SEF-X, na mamahala sa lahat mula flight control hanggang pagsasagawa ng misyon. Ang susunod na bahagi ng stack ay ang Skynode, hardware group na dinisinong patakbuhin ang Otarian OS. Pinagisan ng mga unit na ito ang flight controller para sa real-time na operasyon at mission computer para sa AI, computer vision, at advanced na komunikasyon. Ang Skynode ay all-in-one avionics module na maaring i-integrate ng mga manufacturer sa disenyo ng sasakyan. Ang hardware ay may 3 modelo. Skynode S para sa maliliit na integrated system gaya ng FPV drones, Skynode X para sa katamtamang workload, at Skynode N para sa mga AI-heavy na workload. Ang bersyon na malamang na i-integrate sa Anubis ay ang Skynode X o N, habang ang SEF-X ay malamang nagagamit ng Skynode S na akma sa papel nito bilang mas maliit na tactical drone. Nagbibigay ang X configuration ng malawak na konektibidad, redundant sensors, at integrated Ethernet switch para sa tactical na radyo. Nagburugtong sa OS at hardware ang isang software suite na nagbibigay ng mga interface para sa mga operator at developer upang kontrolin ang mga sasakyan, pamahalaan ng mga fleet, at palawakin ang mga kakayahan. Kasama rito ang Otarian Mission Control,
Ang ground control station software na ginagamit sa mission planning, flight control, at real-time na pagmamanman ng sasakyan. Kinukumpleto ito ng Autarian Suite na may cloud-based na tools para sa flight logging, compliance reporting, at remote monitoring ng fleet ng autonomous na sasakyan. May App Store din ang Arterian, isang marketplace ng first-party at third-party apps para sa Autarian OS. Nagbibigay ang mga app na ito ng espesyal na kakayahan, gaya ng FPV TGT guidance para sa terminal strikes, swarming app para sa koordinadong paglipad, at Oxy app para sa nabigasyon sa mga lugar na walang GPS. Pero marahil ang pinakakapanapanabik na Autarian software o nakakatakot para kay Putin ay ang Nemix. Yan ang Nemesis, gaya ng Griegong diyosa ng paghihigante. Ang Nemix ay AI-powered software na napapagana ng koordinadong autonomous na mga drone swarm. Ginagamitan ito ng real-time AI at computer vision para makakilos ang mga drone bilang koordinadong swarm. Kaya isang operator lang ang kaya mag-control ng maraming drone para sa area saturation at sabayang pag-atake sa maraming target. Bagaman hindi pa tiyak kung aling mga bahagi ng Autarian stack ang ipapatupad sa mga drone na Anubis at Cethex, ang katotohanang isasama ang mga kakayahan sa swarming sa mga drone, lalo na sa mas compact na Cethex, ay nagpapahiwatig na magiging pangunahing bahagi ang Nemix. Kung gusto mo ng detalyadong ulat at pagsusuri sa militar, mag-subscribe sa The Military Show. Sinusuri namin ang mga kwento at epekto nito para manatiling updated ka sa totoong nangyayari sa mundo ng digmaan. Ngayon, dahil sa advanced AI software ng Autarian, nagkakaroon ng Anubis at CFX ng mas mataas na autonomous na nabigasyon, pagtukoy ng target at pag-atake. Dapat kayang mag-navigate at pumili ng target ang mga drone na ito nang halos walang tulong ng tao. Gagana sila sa mga lugar na walang GPS at puno ng sagabal gamit ang AI para sa nabigasyon at pagsasagawa ng misyon, kahit pa mawalan o ma-jam ang mga komunikasyon. Sa Ukraine, hinahayaan ng mga kakayahang ito ang mga drone na umatake ng tumpak sa nakatigil o gumagalaw na target. Nababawasan ang di sinasadyang pinsala at trabaho ng operator. Maaring maging malaking pagbabago ito. Ayon sa tala, isa sa pangunahing problema ng Ukraine sa digmaan ay kakulangan ng tao. Nang nagsimula ang pananakop noong 2022, ang populasyon ng Ukraine ay 3.2 beses na mas maliit kaysa Russia at higit pang lumiit mula 52 milyon nung kasarinlan nila noong 1,941. Tinatayang 39.5 milyon na lang ngayon. Ibig sabihin, may kalamangan ng Russia sa dami ng tao sa frontline, lalo na sa mahahabang linya ng labanan sa silangan at timog Ukraine. Nag-aatake ang Russia sa maraming lugar sabay-sabay, kaya napipilit ang hatiin ng Ukraine ang manipis nilang puwersa, dahilan ng mga puwang na nasasamantala ng mga Ruso. Malaki ang nabawas sa kalamangan ng Russia dahil sa malawakang paggamit ng Ukraine ng mga drone sa frontline. Ngayon, ang kakayahan ng Ukraine na magpalipad ng mga drone na otomatikong gumagalaw at naghahanap ng sarili nilang target ay pwedeng gawing kalamangan ang dating kahinaan. Ganon din ang totoo sa long-range na pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia. Dumarami, humahabang naabot, at mas nagiging epektibo ang mga ito. At iyon ay bago pa man ipakilala ang libu-libong AI-powered na swarm ng mga drone na halos otonomo. Kaya hindi na nakakagulat kung bakit nagpapanik si Putin at ang Russian military. Nagpahayag din ang Intel Slava, isa sa pinakakilalang channel ng mga Russian military blogger, ng kaparehong pag-aalala sa mga kamakailang post niya sa Telegram. Matapos ang video ng malaking sunog mula sa drone attack ng Ukraine sa Tuapse Oil Refinery, binigyang diin ng channel ang tumitiding pressure sa depensa ng himpapawid ng Russia. Pinapapita nito ang lumalawak na kritisismo mula sa mga makadigmaang komentarista na duda sa kakayahan ng sistema laban sa sunod-sunod na drone attacks ng Ukraine. Malinaw ang ibig sabihin nito. Kung walang malalaking pagbabago o pagsisikap na hadlangan ng kakayahan ng mga drone ng Ukraine mismo sa pinanggagalingan nito, maaring humarap ang Russia sa lumalaking problema bago matapos ang taon. At hindi pa kasama rito ang mga AI-enabled na drone swarm mula sa Autarian Airlogics. Bagamat bago at makabago ang mga drone na ito, hindi lang sila theoretical na prototype, kundi resulta ng agarang pangangailangan at ebolusyon sa labanan. Ayon sa Airlogic, ang aming mga inhinyero ay gumawa ng sistemang ito sa gitna ng putukan. Ngayon, ginagawa na ito ng industriya ng Alemanya sa sukat na napapabago sa labanan. Ang bawat unit mula sa linya ng produksyon ay may dalang taon ng tunay na karanasan sa labanan. Bukod sa mga natutunan sa UAS Seth, marami rin natutunan ng Airlogics mula sa Gore platform. Ang Gore ay isang subok na sa labanan na reconnaissance drone na inilulunsad gamit ang catapult,
at ginagamit para sa tactical at estratehikong ISR o Intelligence Surveillance Reconnaissance. Ito ay may saklaw na 100 at 61 milya at kakayahang tumagal ng 4 na oras. At disenyo para sa mga kapaligirang may electronic warfare. Naipatupad na rin ang Otarian software sa iba pang proyekto, kaya mas maraming tactical at operasyonal na kaalaman ang nakukuha. Sa Ukraine, nanalo ang kumpanya ng $50 milyong na kontrata mula sa Pentagon para maghatid ng 33,000 AI-enhanced strike kits sa mga puwersa ng Ukraine. Gamit ang Skynode S hardware, ang mga kit ay may autonomous terminal guidance at resistensya sa electronic warfare, isa sa pinakamalaking deployment ng autonomous na teknolohiya ngayon. Ang Skynode S at Nemex na mga sistema ay parehong isinama rin sa Lightning Labs Kestrel na mga drone sa US. Ginamit ang 25 Infantry Division ng US Army ang lokal na mga 5 pulgadang quadcopter na na-integrate sa Otarian systems sa loob ng 1 linggo. Sa Taiwan, ini-integrate ng Thunder Tiger ang AI at software ng Otarian, kabilang ang Nemex sa lahat ng kanilang unmanned na sasakyan. Nagdatag ang Otarian ng pangmatagalang kasunduan sa German defense contractor na Rheinmetall para bumuo ng isang operating system para sa iba't ibang unmanned air, land at naval military systems. Pinalakas lalo ng Rheinmetall ang ugnayan bilang stakeholder sa Otarian. Ngayon, malinaw ang mga benepisyo para sa Ukraine mula sa mga bagong linya ng produksyon na itinatayo sa Germany para sa mga drone na ito. Libu-libong advanced AI-enabled drone ang dumadating na kayang mag-navigate, mag-target at magsagawa ng swarming na nagpapalakas sa kakayahan ng Ukraine sa long-range strike. Pero hindi lang Ukraine ang panalo sa kasunduang ito. Sa katunayan, ang parehong mga sistema ay nilalayon ding matugunan ang mga pangangailangan sa pagbili ng mga munisyon para sa puwersang Aleman. Kung magtagumpay silang maipakalat sa Ukraine, malamang mas marami pang sandatahang lakas na mag-order ng Anubis at Seth sa hinaharap. Pero may isa pang mahalagang bahagi sa kwentong ito na mas pinoproblema ni Putin kaysa sa mga autonomous na drone: ang kasunduan sa paggawa ng drone. Pinanggasiwaan ng German Federal Ministry of Defense. Ito ay napapakita ng paglipat mula tactical na tulong tungo sa malakihang produksyon. Ngunit sa Germany, hindi sa Ukraine. Upang matiyak ang seguridad, katatagan, at mga kinakailangan sa pag-export ng Ukraine, ang paggawa ng 2 drone ay isasagawa ng buo sa Germany sa ilalim ng mga lisensya ng pag-export ng Ukraine. At hindi ito minsan lang, kundi isang trend. Noong Abril 15, pumirma ang mga defense companies ng Ukraine at Germany ng 6 na kasunduan sa ilalim ng Build with Ukraine Initiative. Noong Hunyo 2025, inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang programang layong palakasin ang industriya ng depensa ng Ukraine sa pamamagitan ng joint production ng armas, kasama ang internasyonal na mga kasosyo. Malinaw na may bunga ang mga pagsisikap na yon, ayon sa pahayag ng Ukrainian Council of Gunsmiths. Ang 6 na kasunduang ito ay pagpapatupad ng Build with Ukraine model na nagpapalawak ng mga solusyon ng Ukraine sa pakikipagtulungan sa industriya ng Europa, sa magkasanib ng mga pasilidad ng produksyon at may access sa mga bagong kakayahan sa produksyon. Kabilang sa mga kasunduang ito, ang TAF Industries, isa sa pinakamalalaking tagagawa ng FPV drone sa Ukraine, ay lumagda ng isang MOU o Memorandum of Understanding kasama ang kumpanyang Aleman na Thyra upang lumika ng isang pinagsamang Ukraino-Aleman na negosyo para sa paggawa ng mga BPLA interceptor. Ang tagagawa ng drone ng Ukraine na Culver Aerospace ay pumirma ng kasunduan sa kumpanyang Aleman na Helsing para sa magkasanib na pagdevelop at produksyon ng drone sa Alemanya, na pinundohan ng pamahalaan ng Alemanya. Pinalawig ng WE Drones mula Ukraine ang pakikipagtulungan nila sa Quantum Systems, isang German-Ukrainian na mamumuhunan sa kanila. Lumagda sila ng kasunduan para magtayo ng joint venture sa paggawa ng WE Striller interceptors. Naglagda ng memorandum ng kooperasyon ang Ukravia system ng Ukraine at Point2X ng Germany para sa joint production ng missile at aviation system. Nilagdaan din ang kasunduan sa technological na kooperasyon sa pagitan ng Farpoint, kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng Flamingo cruise missile, isang FP2 at FP7 na high-speed, 120 milyang abot na tactical ballistic missiles o drones, at ang German supplier ng mga piyesa ng eroplano na Diehl Aviation. Ilang buwan bago nito, noong Pebrero, ipinakita ng Ukrainian developer na Frontline Robotics ang bagong drone bomber na Linta 3.0 na gagawin sa parehong Ukraine at Germany. Ito ang magiging unang drone na gagawin sa kauna-unahang Ukrainian-German joint venture, ang Quantum Frontline Industries,
na inihayag ng Ukrainian Frontline Robotics at German Quantum Systems noong Disyembre 2025. Kaya, hindi lang sina Anubis at Cetex ang pinoproblema ni Putin. Kung hirap na ang mga Ruso sa long-range strike ng Ukraine sa kanilang infrastruktura, paano pa nila kakayanin ang mas maraming atake mula sa dumaraming produksyon sa Europa? Marahil mas mahalaga pa, kung ngayon ay may kalamangan ng Russia sa mga drone kumpara sa natitirang bahagi ng Europa, ibig sabihin ng mga kasunduang ito na bukas ay mawawala na yon. Ang mga joint venture na kasunduan sa produksyon ay nagsisiguro hindi lang sa kinabukasan ng Ukraine, kundi pati ng Europa. Ipinapakita nito na ang Ukraine ay hindi na lang tumatanggap ng kagamitan, kundi naging sentro na ng R&D para sa seguridad ng Europa. At napansin ito ng mga Ruso na may pagkabahala. Kasabay ng anunsyo ng joint venture, inilabas ng Ministry ng Depensa ng Russia ang listahan ng 21 pasilidad sa Europa at iba pang rehiyon na inakusahan nilang gumagawa ng strike drones o bahagi para sa Ukraine. Kasama sa listahang ito ang 11 lugar na tinukoy bilang mga sangay na mga kumpanyang Ukrainian sa mga lungsod tulad ng London, Munich, Riga, Vilnius at Prague, kasamang 10 dayuhang negosyo sa Madrid, Venice at Haifa. Malaking implikasyon ng paglalatala ng listahang ito. Si Dmitry Medvedev, pakalawang pinuno ng Security Council ng Russia at kilalang walang preno sa X, ay nagpost ng mga address na ito ay rehistro ng potensyal na target militar para sa sandatahang lakas ng Russia. Ang pahayag ng Russian Defense Ministry ay literal. Ang listahan ng pasilidad sa Europa na gumagawa ng drone at kagamitan ay mga potensyal na target ng sandatahang lakas ng Russia. Kung kailan mangyayari ang mga atake, depende sa susunod na mangyayari. Tinapos niyang post sa, "Matulog kayong mahimbing, mga kasosyong Europeo." Hindi pa natin alam kung mag-uutos si Putin ng pag-atake sa mga pasilidad na ito. Ito ang pinakamalaking paglala ng digmaan at tiyak na magdudulot ng direktang tunggalian ng NATO at Russia. Ang Air Force ng Ukraine ay nakatanggap ng malaking upgrade mula sa Sweden. Ngunit hindi ito fighter jet o tactical bomber. Sa totoo lang, wala itong halos anumang kakayahang opensiba. Kahit walang pinaputok na bala, winawasak ng lihim na eroplanong ito ang mga plano ng Russia at pag-asa nilang manalo sa digmaan. Ang eroplanong yon ay ang Sab-300 at 40 Airborne Early Warning and Control, isang AEWNC na sasakyang panghimpapawid, na kilala rin bilang ASC, 800 at 90. At ang pagdating nito sa himpapawid ng Kiev ay matagal nang hinihintay. Noong Mayo ng 2024 kung tutuusin, inihayag ng Sweden ang paglilipat ng 2 sa mga eroplanong ito sa Ukraine bilang bahagi ng ika-16 na pakete ng tulong militar nito sa bansa. Ito ang pinakamalaking pakete ng tulong na ipinadala ng Sweden sa Ukraine na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13.3 bilyong Swedish kroner, nakatumbas ng mga $1.25 bilyong noong panahong yon. Hindi agad nagamit na Ukraine ng maayos ang bagong eroplano nito. Nagbabalang mga opisyal ng Sweden na maaring abutin ng halos 1 taon o higit pa ang pagsasanay ng aircrew, maintenance team at paghahanda ng ground infrastructure para mapatakbo ng maayos ang mga eroplano. Dahil dito, sabi ng mga eksperto, posibleng magamit ito sa kalagitnaan o huling bahagi ng 2025 o unang bahagi ng 2026. Nakita na natin ang Sab-300 at 40 na aktwal ng lumilipad at nagbibigay ng konkretong benepisyo sa militar ng Ukraine. Napatunayang tama ang mga pagtatayang iyon. Noong Hunyo 2025, lumabas ang mga unang ulat tungkol sa AEW-NC na eroplanong ito na ginagamit na sa Ukraine. Noong panahong yon, maraming tao ang natatanong kung mahalaga talaga ang mga eroplanong ito. Siyempre, hindi kaya maglunsad ng long-range missile o precision-guided bomba ng Sab-300 at 40 sa infrastruktura ng Russia. Kaya hindi ito mukhang isang game-changing na dagdag sa arsenal ng Ukrainian Air Force. Gayunpaman, maingat na nasasabik ang mga eksperto sa abyasyon at militar sa pagdating ng mga eroplanong ito dahil alam nila ang malaking pagbabagong maaring idulot ng mga ito. Hindi ito tungkol sa direktang paglunsad ng mga munisyon at pagdudulot ng pinsala, kundi sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon at situational awareness, mga datos na kailangan ng Ukraine sa opensiba at depensiba. Noong Hunyo 2025, ipinakita ng Sab-300 at 40 sa buong mundo ang kakayahan nito na magkaroon nito ng mahalagang papel sa kauna-unahang pagpapabagsak sa isang Russian fighter jet. Ayon sa ulat mula sa German na pahayagan na Bild, isang Russian Sukhoi Su-35
ang napabagsak ng Ukrainian F-16 sa bandang hilagang silangan ng Ukraine. Hindi lang ito simpleng labanan ng mga jet sa isa't isa. Komplikadong operasyon ito na sinimula ng Ukrainian Air Force sa pagpapadala ng ilang fighter jet para bombahin ang mga posisyon ng Russia sa mga sinakop na teritoryo at sa Kursk region mismo. Bilang tugon, nagpalipad ang Russia ng pangunahing air superiority fighter para pabagsakin o paalisin ang mga Ukrainian jet. Sa halip, ang piloto ng Russia ay na-ambush at ito ay dahil sa Sab-340. Ang AEW at C na eroplano ay nasa ere na, matagal bago pa man lumipad ang jet ng Russia mula sa lupa. Sa makabagong radar system, sinusuri nito ang paligid para sa galaw ng kalaban. Walang kahirap-hirap nitong natukoy ang Su-35 at nasundan nito mula sa daan-daang milya ang layo. Akala ng piloto ay masasorpresa niya ang kanyang kalaban. Alam ng mga piloto ng Ukraine kung anong paparating at nang nasa abot na nila ang jet. Gamit ang datos mula sa Swedish na eroplano ng espiya, nagpalipad ng AIM-100 at 20 na missile ang piloto ng Ukrainian F-16 na napatumba sa Su-35. Nakapag-eject ang piloto pero bumagsak ang eroplano. 10 milya sa loob ng Russia. Ngayon, tinatayang dolyar. 85 milyon ang halaga ng mga eroplanong ito. At ayaw ng Kremlin na mawala ang ganitong kagamitan. Pero ang 4.5 generation na fighter jet nito ay walang laban sa Sab-300 at apat na po na binabantayan ang bawat galaw nito. Matapos ang insidente, ibinahagi ng mga eksperto at analyst ang kanilang kasabikan sa epekto ng AEW at C na eroplanong ito. Halimbawa, isinulat ni analyst Jake Bro sa X, nawala na naman ang Russia ng isa pang Su-35. Ayon sa teorya, Operational na ngayon sa Ukraine ang Swedish Saab AEW at seaplanes kasama ng F-16 fleet nila. Matagal bago nakuha at napaglabanan ng Ukraine ang kakayahang ito. Bravo sa inyong lahat. Binigyan diin ng Ukrainian Telegram channel na Ukraine Fights ang kahalagahan ng pagpapanatiling protektado at mahusay na nakatago ang mga eroplanong ito. At isinulat, makasaysayang sandali ito, pero kailangan nating itago ang Saab ng maingat. Mahalaga ito dahil ayon sa ulat, 2 lang sa mga eroplanong ito ang natanggap ng Ukraine. Isang magandang tama lang ng misil ay sapat na para tuluyang hindi magamit ang alinman sa kanila. Kaya kailangang ingatan ito ng mga puwersa ng Kyiv. Sa kabutihang palad, mahusay nila itong nagagawa dahil may bagong video nung Marso 2026 na napapakita ng isa sa mga eroplanong ito na lumilipad sa loob o malapit sa teritoryo ng Ukraine. At talagang imposibleng palakihin pa ang kahalagahan ng mga eroplanong ito. Pero bago natin pag-usapan ang halaga na naibibigay nila sa Ukraine, tingnan muna natin ng mas malapitan kung paano talaga sila gumagana. Dahil ang Saab-300 at 40 ay hindi lang basta eroplano. Ito ay higit pa roon. Isa itong lumilipad na istasyon ng radar, isang sentro ng kontrol para sa mga fighter, isang mobile na makinang pangkalap ng intelihensya na nagbibigay ng napakaraming real-time na datos sa mga lokal at malalayong unit. Nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon para sa lahat ng mahahalagang desisyon na kailangang gawin ng mga komandante ng Ukraine upang malamangan sila sa pag-iisip at diskarte at manatiling isang hakbang sa unahan ng kanilang mga kalaban. At iyan ay isang bagay na hindi pa kailanman nagkaroon ang Ukraine noon. Meron itong mga ground radar syempre, at marami nito. Pati na rin mga radar ng fighter jet at mga surface-to-air missile battery na nagmamasid sa kalangitan para sa anumang senyales ng banta mula sa impapawid. Nagbibigay ang Saab 340 ng isang bagay na lubos na kakaiba. Isang plataporma na parang mata sa kalangitan na pinapagana ng PS-8 siyam na 0S radar ng Saab. Ginawa gamit ang Eri-Eye system, nakakabit ang radar sa natataking balance beam fairing sa ibabaw ng katawan ng eroplano. Tunay nakakaiba ito kumpara sa maraming ibang AEW at C na eroplano na kadalasang may bilog na radar. Hindi rin basta-basta ang radar na ito. Kaya nitong mag-detect ng target sa himpapawid at dagat hanggang 280 milya. Lumilipad sa karaniwang taas na mga 20,000 talampakan. Kaya rin itong subaybayan hindi lang 12-12 ng target, kundi daan-daan sa isang pagkakataon. 1,000 target sa himpapawid at 500 target sa ibabaw ng lupa o dagat kung tutuusin. Malaki ang naitutulong nito sa kakayahan ng Ukraine na malaman ang sitwasyon. Bago nila magamit ang Saab-340, pira-piraso lang ang nakikita ng mga puwersa ng Ukraine. Mga pira-pirasong impormasyon na pinagsasama-sama mula sa iba't ibang surveillance system, gaya ng mga recon drone at mga ground-based radar. Binababago ng Saab, 340 ang laro,
nagbibigay sa Ukraine ng pinakamalinaw at pinakamalawak na tanaw sa labanan. Maaring sabihing pinakamahalagang aspeto ng eroplanong ito ay ang look-down radar capability nito. Ang look-down radar ay isang airborne radar system na kayang mag-detect, mag-track at lumaban sa mga target na mas mababang lipad kaysa sa radar platform. May limitasyon ang ground radar, kaya nilang makita ang ilang dosenang milya. Pero laging may hadlang sa daraanan nila. Nagkatakip sa paningin, humaharang sa tanaw, at nakakaapekto sa kakayahang makita ang mga dapat makita, tulad ng kalabang fighter jet, bomber, drone, o missile. Ang burol, kagubatan, gusali, at maging ang kurbada na mundo ay nadudulot ng problema sa ganitong sistema. Kaya maraming sasakyang panghimpapawid, missile, at drone ang dinisenyong mababa ang lipad para magtago sa likod ng geographical na hadlang at makalapit sa kalaban nang hindi agad natutuklasan. Ngunit hindi epektibo ang mga taktikang yon laban sa mga radar aircraft na kayang tumingin pababa. Hindi nila kailangan mag-alala sa mga puno sa kagubatan o bundok na humaharang o nagtatakip sa paningin nila. Sa pag-scan mula sa itaas, madali nilang makita at sundan ang mababang lipad na drone o cruise missile, pati na rin ang ibang uri ng target. Isa na nadulot ng matinding problema sa Ukraine sa buong digmaan. Isa na labis na inaasahan ng Russia para magdulot ng malawakang pinsala sa harapan. Winawasak ang mga posisyon ng depensa ng Ukraine, mga fortification, armor, at mga kumpol ng tropa paulit-ulit. Glide bomb. Bago namin ipaliwanag pa, marami pang susunod. Kung may natutunan ka sa military show, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayon, ang mga glide bomb ay naging malaking problema para sa Ukraine sa buong digmaan na ito. At lalo pang lumala ang problemang yon habang pinapabuti ng Russia ang kanilang teknolohiya. Iba't ibang anyo ang mga bombang ito, gaya ng FAB o CAB bombs na kadalasang nilalagyan ng UMPK kit, na epektibong nagbabago sa kanila mula sa mga hindi ginagabayang munisyon tungo sa mga smart bomb na kayang gumamit ng inertial at satellite navigation systems para tamaan ang kanilang mga targets na may napakalit na margin ng pagkakamali. Inilulunsad mula sa medyo ligtas na mga lokasyong malayo sa likod ng mga kill zone sa frontline. Lumilipad ang mga bombang ito sa mababang altitude papunta sa destinasyon, kaya mahirap makita sa radar. Matagal nang sinusubukan ng Ukraine kontrahin ito gamit ang electronic warfare jammers. Ngunit patuloy namang pinapabuti ng Rusya ang smart bomb satellite systems at dinaragdagan ng mga antena para labanan ng mga jammer. At habang parehong nagpapatuloy ang magkabilang panig sa ganitong palitan ng electronic warfare, patuloy na sinusubukang higitan ng isa't isa. Nagdulot ng matinding pinsala ang mga bomba ng Rusya sa Ukraine. Lumilipad papunta sa frontline o lampas pa. Pumapasok sa mga bayan, lungsod at supply nodes ng Ukraine. Kaya nilang magdala ng warhead na daan-daang o libu-libong libra na kayang wasakin ng buong mga gusali sa isang iglap. Ang problema sa mga bombang ito, mahirap silang pigilan kapag nailunsad na. Paano kung mapigilan ng Ukraine ng mga ito bago pa man mailunsad? Kung matunton ng Ukraine ang mga launch platform gaya ng Su-34 at Su-35 jets at Prishulin gamit ang kanilang fighters o SAM batteries, hindi na sigurado sa kaligtasan ang mga piloto ng Rusya. Kailangan nilang maglunsad ng bomba mula sa mas hindi maganda o mas malayong lokasyon o pinakamainam, hindi na may lunsad ang mga ito. Dito papasok ang Sub-300 at 4 Napo. Dahil sa lawak ng saklaw at kakayahang makakita ng mga target sa ibaba, kaya makita ng mga AEW at C na eroplano ang mga bomber ng Rusya mula 300 milya ang layo. Maaring ipadala nito ang impormasyon ng lokasyon sa mga fighter at missile platform ng Ukraine na maaring kumilos para harangin ang mga iyon. Napakataas nitong antas ng situational awareness, pero hindi perpekto. Dalawa lang ganitong eroplano ng Ukraine, gaya ng nabanggit. Kahit malawak ang radar nila, hindi sapat ang dalawang eroplano para magbigay ng tuloy-tuloy at kompletong coverage sa bansang mahigit 200 at 33,000 square miles ang laki. Bukod pa rito, dahil sa pagiging bihira at mahalaga ng mga eroplanong ito, ayaw ng Ukraine na ilagay sila sa hindi kinakailangang panganib. Ginagamit ng kanilang puwersa ang mga ito sa malalayong kanluran at madalas ilipat sa iba't ibang paliparan para maiwasan ang airstrike ng Russia. Hindi kailangan ng malaki para makapinsala o makasira ng radar system ng mga eroplanong ito at gawing halos walang silbi ang mga ito. Hindi tayo makakasiguro dahil ang militar ng Ukraine na maintindihan naman ay hindi magbabahagi ng mga detalye sa publiko tungkol sa kung paano nila ginagamit ang ganitong mahahalagang kagamitan. Pero iyon sa lohika, malamang may nakareserba silang isa, handang gamitin tuwing may matinding pag-atake ng missile o drone. Maaring magsagawa ang pangalawang eroplano ng kontroladong sortie
malapit sa silangang reyon, para makita agad ang mga bomber ng Russia bago matras sa ligtas na distansya kung kailangan. Kahit ano pa man, kahit limitado ang paggamit, nakakatulong pa rin ang mga eroplanong ito. Binibigyan nila ng panibagong problema ang Russia na kailangang lutasin, panibagong banta na kailangang pag-isipan. Ngayon, kapag naghahanda ang mga bomber ng Russia para sa sortie, laging may bahagyang pagdududa sa kanilang isipan. Yung takot na laging may AEW at sine-eroplano ng Ukraine sa itaas. Minamatyagan sila at agad ipinapasa ang impormasyon sa unit na handang pabagsakin sila. Mahalaga ito dahil maapektuhan ang mga susunod na pambubomba ng Russia. Maraming tangke at armored na sasakyan ng Kremlin, pero kulang sila sa high-end na jet at eroplano na kayang maglabas ng ganitong bomba. Bawat isa ay nakakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Mahahalagang kagamitan nito na hindi pwedeng mawala sa Russia. Kaya dapat maging mas maingat ang mga komander nila ngayon. Ibig sabihin, ilalayo sila at uutusan maghulog ng bomba ng mas maaga o mas mababa ang altitude na magpapababa sa bisa at katumpakan ng mga sandata. Dahil dito, mas lalaki ang tsansa ng sundalo ng Ukraine na mabuhay sa harap. Malaking panalo ito para sa puwersa ng Kyiv. Gayunpaman, may isa pang posibleng hadlang na kaugnay sa Sub 340 na dapat banggitin, at ito ay ang issue sa Link 16. Ang Link 16 ay isang secure, mabilis, at EW-resistant na tactical data link na gamit ng US at NATO para magpalitan ng real-time combat data, larawan, at boses sa eroplano, barko, at sasakyang panglupa. Ang sistemang ito ang rurok ng makabagong teknolohiya sa situational awareness na nagbibigay sa lahat ng unit ng malinaw at detalyadong larawan ng labanan sa lahat ng oras. Malaki ang papel ng mga AEW at sine-eroplano sa Link 16 dahil sila ang pangunahing responsabale sa pagkuha ng datos na ibinabahagi sa buong network. Sa ideal na sitwasyon, gusto ng Ukraine na gamitin ang Sub 340 para mag-scan at magpadala ng radar image sa mga F-16 ibang fighter jets gaya ng Mirage 2000 at Western Air Defense Systems. Maari nitong baguhin ng lahat. Maagang matutukoy ng mga Saab ang mga banta. Agad matatanggap ng mga jet at air defense batteries ang mahalagang impormasyon at makakakilos ang buong network bilang isang maayos na magkakaugnay na sistema. Mayroon lang isang problema. Noong 2024, may mga ulat na nagsasabing maaring tinanggal o pinatay ang mga sistemang Link 16 ng mga F-16 ng Ukraine dahil sa pangamba na baka mapasa kamay ng mga Ruso ang teknolohiya. Paano kung nagawang pabagsakin o masakote ng mga puwersa ng Kremlin ang isang Ukrainian na fighter jet? Mula noon, hindi pa lubos na nakumpirma o itinanggi kung may konektibidad na Link 16 ang Ukraine. Pero may posibleng magandang balita dito. Noong Marso, 2025, lumabas ang mga ulat tungkol sa mga pagbabago sa F-16 ng Ukraine. Maring kabilang sa mga pagbabagong yon ang bahagya o kahit buong pagpapanumbalik ng sistemang Link 16. Malaking tulong ito sa Ukraine dahil magbibigay ng kalamangan sa kanilang mga jet laban sa kalaban at halos walang kapantay na kakayahan sa pagsubaybay at pagtugis ng Russian glide bomb platform. Pero kahit wala ang Link 16, 6 Saab 300 at 4 Napu ay isang napakagandang dagdag sa arsenal ng Air Force. Ina-upgrade nito ang surveillance at detection ng Ukraine, lampas sa kakayahan nila nung simula ng digmaan. Binibigyan sila ng bagong oportunidad para matunton at mapigilan ang mga banta mula sa impapawid ng Russia. Hindi lang dito nagtatapos ang mga benepisyo. Ang mga mas bagong bersyon ng Sub-Area Radar System ay sinasabing may kasamang synthetic aperture radar at kakayahang magpakita ng mga gumagalaw na target sa lupa. Ang una ay tumutulong bumuo ng detalyadong larawan ng paligid, habang ang huli ay para matukoy at matunton ang galaw ng tropa at sasakyan ng kalaban. Kung ang mga Saab 300 at 4 Napu na hawak ng Ukraine ay may ganitong teknolohiya, mas mahusay sila sa pagtukoy, pagpigil sa bomberong Ruso, at pagmamanman ng kanilang puwersa sa lupa. Kung ganon, lalo pang dumarami ang gamit ng mga eroplanong ito. Pwede silang gamitin hindi lang sa depensa, kundi pati sa pagmamanman ng okupadong teritoryo at unahang rehiyon para subaybayan ang mga grupong sumasalakay ng Ruso, mga tangke, galaw ng armor at iba pa. Huwag ring kalimutan, hindi lang ito ang sasakyang panghimpapawid na ipinangako ng Sweden sa Ukraine. Noong Oktubre 2025, nangako rin ng Stockholm ng hanggang 100 at 50 Sub-JAS 39 Gripen EF supersonic multi-role fighter aircraft. Ipinagmamalaki ng mga fighter na ito ang operational flexibility, advanced avionics, mataas na survivability,
mas mahusay na kakayahang electronic warfare para harapin ang mga makabagong banta, at kahangahangang liksi, kaya marami silang ambag sa laban. Magkasama, maaring maging mabagsik na tambalan ang Gripen at Sab, 340 at lalo pang palakasin ang air defense ng Ukraine. Maari nilang pagsamahin ng lakas para tuluman ng tagapagtanggol ng Kyiv na makamit ang dominasyon sa himpapawid sa frontline ng okupadong teritoryo, na magpapadali sa puwersang panlupa na magsagawa ng atake at mabawi ang nawalang lupa. Sa ngayon, mga haka-haka pa lang yon. Pero hindi haka-haka ang Sab 340. Ang mga eroplanong ito ay malinaw na ginagamit sa Ukraine. Nililibot ang kalangitan at sinusuri ang mga nakapaligid na lupa. Nagbibigay ng tuloy-tuloy na impormasyon para sa sandatahang lakas ng bansa at nagdadagdag ng mahalagang bahagi sa kanilang kill chain. Mas malayo at malinaw makita ng Sab 340 kaysa ground-based radars. Kaya malaking tulong ito sa mga fighter ng Ukraine at air defense batteries. Mas mabilis at epesyente nitong natutukoy at napaprioritize ng mga fighter at mga air defense battery ng Ukraine ang mga target. Kaya nagkakalamang sila at napipilitan ng Russia na baguhin ang estratehiya o isa panganib ang mahalagang kagamitan nila. Malaking biyaya ito at dahil paparating pa ang mas maraming Swedish na eroplano at iba pang sandata mula kanluran, lalo pang lumalakas ang Ukraine na yon. Sa katunayan, kahit ang mga opisyal ng Russia ay nagsisimula ng aaminin, kahit labag sa kalooban nila, na nakakalamang ng Ukraine at hindi na naayon sa gusto ng Kremlin ang takbo ng digmaan, na maaari mong malaman ng buo sa video na ito. Panurin ang video na ito para malaman kung paano at bakit tumaas ng husto ang casualty rate ng Russia noong mga unang buwan ng 2026, kung saan marami agad namatay na sundalo ng Kremlin pagdating sa harapan. At sa huli, para sa mas marami pang maiinit na balita tungkol sa militar, pagsusuri at pagtalakay ng mga estratehiya, taktika at kagamitan, siguraduhin mag-subscribe ka sa Palabas ng Militar Ngayon.